Sa labas ng simbahan ay nakita niya ang pamilyar na babaeng nakatayo. Tila nag-aalangan pang pumasok sa simbahan. Kaya bumaba siya at kaagad itong nilapitan. Tila may puwersang humihila sa kanya para lapitan ito. "Miss?" Aniya sabay hawak sa braso. Natigilan lamang siya na makilala ang babaeng nasa harapan. Ilang taon na ang lumipas, ngunit namumukhaan niya pa rin ito. "Kilala mo ba si Venda?" Wala sa sariling na itanong niya. "Paano mo ko nakilala?" Sa pagkakataong yon ay tila na nariwa sa isipan niya ang lahat ng senaryo kung saan nakausap niya ang babae sa party at ang babae sa principal's office. Ilang taon na ang nakakaraan. Ito ang babaeng matagal niya nang hinahanap. Kinuha niya sa bulsa ang kwintas at ipinakita iyon kay Venda. Kita niya ang panlalaki ng mga mata ng dalaga. Tila sa puntong yon ay alam niya nang alam ni Venda ang tungkol sa kwintas. "Alam mo ba kung kanino to?" Aniya, habang hindi naman inaalis ang titig dito. Sa pagkakataong yon ay umiyak na si Venda. Akin to. Matagal ko na tong hinahanap. Binigay pa ng stepfather ko to noon, bagong kaarawan ko. Mabuti naman at nahanap mo." Nanginginig ang boses ni Venda habang nakatitig sa kwintas na nasa kamay niya. Sa pagkakataong yon ay tinawagan niya ulit ang sekretarya niya. "Gusto ko ng bagong wedding gown. Dalhin mo kaagad dito. Dahil kapag sinagot niya ako ngayon din pakakasalan ko siya." Aniya, habang hindi inaalis ang titig kay Venda. Naguluhan si Venda. Mas lumala lang nung bigla siyang lumuhod sa harapan nito. "Hindi ako kailanman naniwala sa destiny. Pero ngayon, oo. Dahil ilang beses na tayong pinagtagpo nang hindi natin namamalayan. Ilang beses na rin ako nahulog sa'yo sa tuwing nagkikita tayo. Venda, will you marry me?" Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Nagsalubong ang kilay ni Amanda na makita ang batang kasama ni Armando. Galing lamang ito sa isang business trip at pagbalik ay may bitbit ng bata. Ni hindi niya alam kung saan napulot ng asawa ang batang ito. "Amanda, ito si Venda. Anak siya ng kaibigan ko. Wala ng mga magulang niya, kaya't kinuha ko siya. Nakakaawa naman kung hahayaan ko lang na kunin ng ampunan. Heto pa naman tayo at pwede naman tayong ituring ng mga magulang." Paliwanag ni Armando. Malalim ang bundong hininga ni Amanda at napalunok. Iritasyon ang nakapaskil sa mukha ng ginang kung kaya't kaagad na hinawakan ni Armando ang kamay nito. "Amanda, mahal, huwag kang mag-alala. Hindi pa saway at mapagmahal si Venda. Sa katunayan nga sabi ng karamihan sa kanila ay mabuting bata raw si Venda. Tsaka kilala ko rin si Emil. Mabait yon. At isa pa'y malaki rin ang utang na loob ko sa ama niya. Hindi naman pwedeng di ko siya tulungan ngayon kailangan niya ako. Kailangan niya ako para sa anak niya. Nararamdaman ko." Pagpatuloy pa ni Armando. Nasa sala ang batang si Venda at hinila lamang ni Armando sa kusina ang asawa para masinsinang makausap. Lahat naman ng desisyon mo, hindi mo naman ako tinatanong Kahit pa yata sabihin kong ayoko, itutuloy mo pa rin. Kaya ano pang silbi kong tatanggi ako ngayon? Nakabusangot na tura ni Amanda. Hinila na lamang ni Armando ang kamay ng asawa para yakapin. Nananatili pa rin ang iritasyon sa puso ni Amanda. Nang bumalik sila sa sala ay tahimik lamang at walang kibo si Venda. Pangiti-ngiti lamang ito kapag nakikita ang sino mang papasok sa sala. Pinagmasdan ni Amanda ang batang si Venda at magandang bata, mas maganda pa kaysa sa mga anak niya. Agad na napailing si Amanda. Mas maganda ang mga anak niya, bulalas niya sa isipan.
Hindi naman talaga maitatanggi na sobrang ganda ni Venda. Hindi nga lang yun matanggap ni Amanda para kay Amanda, walang makakahigit sa mga anak niya. At saka ngayong nakita niya si Venda, naginala tuloy siyang anak talaga ni Armando ang bata sa ibang babae. Kaya mas lalo lamang nag-iba yung iritasyon na nararamdaman ni Amanda sa puso niya. Venda, simula ngayon, mama nang tawag mo sa kanya. Ani ni Armando sabay lahad kay Amanda na nakaangat pa rin ng kilay hanggang ngayon. Ituring mo sanang sariling bahay ang bahay namin. Huwag kang mahiya, iha. Opo, masiglang sagot naman ni Venda. Halata sa mukha ng paslit ang kasiyahan nang malaman na hindi na ito mag-isa sa buhay. Sa unang araw lamang, behave si Amanda. Dahil lumipas lamang ang isang buwan at kakaiba na ang turing ng babae kay Venda. Kapag nakakaalis na si Armando ay kaliwat kanan ng utos ng ginang sa bata. Hindi mo pa nahuhugasan ng mga plato? Nagsimula na namang tumaas ang boses ni Amanda nang makita ang mga plato sa lababo. Dati ay si Amanda ang nakatoka sa paghuhugas. Ngayon, nandito na si Venda ay hindi na si Amanda ang gagawa nun. Binaba ng bata ang dustpan at maging ang walis. Pagkatapos ko pong maglinis, malapit na po akong. Hindi na natapos ni Venda ang sasabihin nang bigla na lang lumapit ang madrasta at pinadapo nito ang malakas sa sampal sa pisngi niya. Napaupo si Venda dahil sa malakas sa sampal na yun. Sumasagot-sagot ka pa? Alam mong kakain ng mga kapatid mo, tapos inuuna mo pa yan? Gusto mo ba silang malate, ha? Bulyaw ni Amanda. Naiiyak naman na umiling si Venda. Iniinda niya pa rin ang nananakit na pisngi. Hindi kasi siya nagsusumbong sa ama nila. Ayaw niyang magkagulo na naman. Kaya nanatili siyang tahimik sa lahat ng ginagawa ng madrasta niya sa kanya. Maghuhugas na po. Nanginginig na tora ni Venda sabay tungo sa sink ng kusina. Bilisan mo. Wala ka talagang kwenta kahit kailan. Kung bakit pa kasi inampun-ampun ka ni Armando eh. Iritado ani ni Amanda sabay walk out. Nananatiling tumutulo ang mga luha ni Venda habang nagsasabon ng mga plato. Pero kahit ganon sa kanya, ang tinuturing niyang ina ay mahal niya pa rin ito. Isang araw pa ay pinagtimpla niya ito ng juice. Inaasikaso kasi ni Amanda ang garden sa likod. Iniisip ni Venda na baka nauuhaw na ang ina. Ay, bakit isa lang ang timpla mo? Usisa ni Gwyneth, ang pinakamatanda sa tatlo niyang ate. Pasipsip lang? Akala mo kapag pinagtimpla mo si mama, ay mamahalin ka na niya? Nakataas kilay na singit din ni Carla. Kaya nga, natatawang saad naman ni Rodora. Ngumisi si Gwyneth at nilapitan si Venda. Nagulat na lang siya nang biglang tinabig ni Gwyneth ang basong hawak niya. Nahulog iyon at nabasag. Ate Gwen, bakit mo? Mama, si Venda nakabasag ng baso rito. Putol ni Gwyneth sa sasabihin niya pa sana. Dumating ang mama nila at pinagpapapalo siya. Habang nagtatawanan lang palayo ang mga ate niya. Kinulong pa siya sa silid niya pagkatapos niyang mapalo. Diyan ka, para magtanda ka. Uubusin mo bang gamit ko dito sa bahay? Akala mo talaga't porket anak ka ng kaibigan ng asawa ko at palalampasin ko ng mga kapalpakan mo? Kapag wala rito si Armando, ang batas ko masusunod sa pamamahay na to. Bulyaw ni Amanda sa umiiyak na si Venda. Hindi pinakain ng hapunan si Venda. Hindi kasi nakauwi ang Papa Armando niya kaya nagagawa na mag-ina ang gusto nitong gawin sa kanya. Pinapasok pa siya ng mga ate niya kinagabihan matapos maghapunan ng mga ito. Baka sa mukha ang ngisi ng tatlo habang nakatingin sa kanyang gutom at nakahiga sa luma niyang kama. Oh, ano na sip-sip? Gutom ka na. Malas mo lang at lechon ang ulam natin ngayon. Kawawa ka naman, hindi ka pinakain. Panunuya pa ni Gwyneth. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Wala naman akong ginagawang masama ah. Ani ni Venda habang umiiyak. Magtigil ka nga sa kadramahan mo.
Feeling victim lang? Kunyari paawa? Simula nang dumating ka sa bahay na to, parati na lang nag-aaway sina mama at papa. Malas ka. Buliw pa ni Rodora. Napayuko si Venda nang magsimula ng paulanan siya ng mga insulto mula sa mga kapatid niya. Wala na siyang ibang magawa kundi ang maiyak. Sana nga naging bingin na lang siya para hindi niya na marinig ang mga masasakit na salita na binitawan ng itinuturing niyang pamilya. Sinunod ni Venda ang mga pinag-uutos ng mag-ina sa kanya. Hindi na siya nag-e-effort na asikasuhin pa ang ina matapos ang huling napagalitan siya at napalo din dahil binasag ng kapatid niya ang baso ng juice. Pakiramdam ni Venda ay kahit na anong gawin niya ay baliwala iyan sa ina at mga kapatid niya. Hindi siya tatanggapin ng mga ito bilang pamilya. Isang umaga habang nagbibihis ang ama sa silid nito ay pumasok siya. Tahimik niya munang pinagmasan ang taong pinakakautangan niya ng lahat. Kaya siya may pamilya at may tinitirahan ngayon ay dahil sa Papa Armando na siyang kumuha sa kanya, sa kanila at nag-ampon sa kanya. Sa bahay na yon ay tinuturing niya lang na ama ang kumikilala sa kanya bilang isang pamilya. Papa, pwede po ba akong sumama sa inyo? Hindi po ako maglilikot at uupo lang ako sa tabi. Ay niya sa ama. Napatingin si Armando sa refleksyon ng salamin. Napagtanto ni Armando na si Venda pala ito. Napangiti siya. Nabuburyo ka na ba rito? Bakit hindi ka makipaglaro sa mga kapatid mo? Marami silang toys. Pwede tayong maghiraman muna. Hayaan mo na at bibilhin din kita ng laruan na para sa'yo lang. Gusto mo ba ng dolls? Ani ama niya habang nag-aayos ng necktie nito. Umiling naman si Venda. Gusto ko lang po na sumama lang sa inyo. Ayos po ko na wala po akong laruan. Hindi naman alam ni Armando kung ano ang problema ni Venda. Kasi kita sa mga mata ng bata na nalulungkot ito at tila walang kabuhay-buhay ang mga mata nito. Ayos ka lang ba, iha? Nag-aalala na bumaling si Armando sa bata. Nagbitiw ng tipid ng ngiti si Venda at tumango. Ayaw ni Venda na dumagdag pa sa alalahanin ng kanyang ama. Iindahin niya ang lahat. Ang importante ay may matutulungan siya at nakakakain siya. Para ka kasi may problema, iha. Kapag may problema o dinaramdam ka, ay sabihin mo lang sa akin. Huwag kang mahihiyang magsabi, ha? Ani ng ama. Totoong wala po. Gusto ko lang po sanang sumama sa inyo ngayon. Ani Venda. Lumaylay ang balikat ni Armando at napabuntong hininga. Gusto man kitang isama, hindi pwede, iha. Maraming gagawin si Papa. Sa susunod kapag hindi masyadong hectic ang schedule ko, isasama kita. Sa ngayon ay patawad, pero hindi pa pwede. Wika ni Armando. Nakaramdam naman ng lungkot si Venda pero nagawa pa rin tumango at magbitiw ng tipid ng ngiti. Ayos lang po, Papa. Naiintindihan ko po. Sumama si Venda hanggang sa garahe, hanggang sa makasakay sa kotse ang kanyang ama. Nalulungkot naman siya nang matanaw ang papalayong ama. Ngayon ay mapipilitan ulit siyang pumirme sa bahay kasama ng ina at mga kapatid niya. Pagkapasok niya ay nagulat si Venda nang bumaba si Carla na suot ay nag-iisang maganda niyang damit na bigay pa ng Papa Armando niya noong unang dating niya rito sa bahay. Akin ang damit na yan, Carla. Bulalas ni Venda sabay lapit kay Carla. Kaya lang nahawakan siya ni Gwyneth sa buhok kaya natumba siya. Napangiwi siya na maramdaman ng pananakit ng pang-upo. Maiiyak naman siya na binalingan si Carla. Carla, hubarin mo yan. Akin ang damit na yan. Bigay ni Papa yan sa akin. Ano bang pinagsasasabi mo? Lahat ng gamit na galing sa ama namin ay sa amin lang. Hindi ka namin tunay na kapatid, ano? Kami ang legal. Kaya may karapatan kami sa lahat ng ibibigay ng Papa namin. Kaya wala kang pakialam kung gamitin ko tong damit na to. Bulyaw ni Carla na may gana pang magalit sa kanya.
Agad naman siyang tumayo at akmang lalapitan si Carla pero nagkunwari si Carla na natumba. Mama! Mama! Itong si Venda, tinulak ako. Mama, inaway ako ni Venda. Sabay palahaw ng iyak ni Carla. Mama! Si Venda inaway ni Carla. Nasaktan si Carla, Mama, oh. Segunda rin ni Gwyneth na nakangisi pa. Umiling-iling siya. Isang malakas na sampal ang kaagad na sinalubong ni Amanda kay Venda at ilang beses pa na sinampal ni Amanda si Venda na muntik nang ikinamatay ni Venda. Ang lakas naman ng loob mong sakta ng anak ko. Sampid ka lang sa pamamahay na to. Wala kang utang na loob. Buliw ni Amanda. Patuloy rin na umiiyak si Carla na ani mo talagang nasaktan. Tama na po. Nangihinang sabit ni Venda habang patuloy pa rin na pinagsasampal. Matapos siyang saktan ng babae, kinaligad siya nito sa silid niya at doon ikinulong. Hindi ka ulit maghahapunan ngayon. Ilang beses na kitang kinulong dyan, pero hindi ka pa rin nagtatanda. Hayop ka! Buliw ni Amanda sa nakalugmok na sa sahig na si Venda. Hindi na nakapalag si Venda at nananatili na lamang sa sahig. Walang ibang nagawa ang batang si Venda, kundi ang umiyak. Samantalang kinagabihan, dumating naman si Armando at nagtaka na mapansin na wala si Venda sa hapag. Nasan ba si Venda? Baling ni Armando sa asawang si Amanda. Kaagad na naitulo si Amanda sa kinauupuan dahil sa tanong ni Armando. Nakaramdam siya ng kaba dahil alam niyang ikinulong niya si Venda sa silid nito. Kapag nalaman ni Armando iyon, ay tiyak na malalagot siya. Kumain na kanina si Venda. Sabi niya matutulog siya na maaga ngayon. Pagod daw kasi siyang makipaglaro sa mga kapatid niya. Ani ni Amanda, sabay baling sa tatlong anak na kaagad na nakuha ang gusto niyang ipahiwatig. Kaagad na nagsipagtanguan ng tatlong anak at numisi sa ama. Natawa naman si Armando at napatango-tango. Ganun ba? Kayo talagang mga bata, oh. Ang kulit niyo talaga. Wika ni Armando na natuwa naman sa sinabi ni Amanda. Hilaw na ngisi ang pinakawala ni Armanda at ganun din ang tatlong anak nito. Papag-aralin ko na rin si Venda sa susunod na pasukan. Biglang anunsyo ni Armando. Namilog ang mga mata ni Amanda at iritadong binalingan si Armando. Pero Armando, di ba dapat ay mas mag-focus muna tayo sa tatlo nating mga anak? Malaki na masyado ang gastos natin sa tatlo pa lang nating mga anak. Idadagdag mo pa ba yan? Apela ni Amanda. Amanda, anak na rin natin si Venda simula noong dumating siya rito sa bahay. Bilang magulang niya, responsibilidad na rin natin ang paaralin siya. Paliwanag ni Armando. Hindi na nakapalag si Amanda at kinuyom na lamang ang kamao sa ilalim ng mesa. Iritado pa rin si Amanda hanggang sa mga araw na yon. Hindi niya lubos akalaing pag-aaralin pa ni Armando ang ampon nilang yon. Mababawasan ang budget niya para sa salon at spa ngayong mag-aaral na ang Venda na yon. Let me fix your tie. Ani Amanda na kaagad dumalo kay Armando nang mapansin na mag-aayos na ng necktie ang asawa. Napangiti si Armando at napahugot ng malalim na paghinga. Malalaki na talaga ang mga anak natin, Amanda. Balang araw ay hindi na tayo lalambingin ng mga anak natin. Mahihiya na ang mga yan. Hindi naman magawang mangiti ni Amanda sa naging topic ng asawa. Lalaki na nga sila at mas lalaki na rin ang mga bayarin natin. Yung sahod mo ipagkakasyahin ko na lang dahil dyan sa Venda na yan, pinag-aral mo pa. Medyo mabigat ang boses ni Amanda nang mabanggit ang pangalan ni Venda. Nahimigan naman ni Armando ang tampo sa boses ni Amanda. Kaya't niyakap niya ang nagtatampong asawa. Amanda, honey, hayaan mo na. Anak naman din natin si Venda, tsaka nagsisikap ako sa trabaho para ma-promote at hindi ka na mahirapan. Hayaan mo. Mas dodoblehin ko pa ang pagsisikap ngayon. Ani Armando. Tsaka nagtungo si Armando sa cabinet at kumuha ng sobre roon. Inilihad ni Armando kay Amanda ang sobre. Ano to?
Kunot noong tiningnan ni Amanda ang laman ng sobre. Iyan ang tinabi ko para pambili ng uniforme at gamit ni Venda sa eskwela. Ikaw nang pag-iiwanan ko niyan at ikaw nang bahalang bumili para kay Venda. Anay ni Armando at may matimis na ngiti na binitawan kay Amanda. Ngunit imbes na ibili si Venda ay ibinulsa kaagad ni Amanda ang pera matapos makaalis ni Armando. At saka mabilis sa mga hakbang na nagtungo sa silid ng mga anak. Akin ang mga luma niyong mga uniforme, pati yung mga sira-sira niyong notebooks. Utos ni Amanda sa mga anak na may bakas sa pagtataka sa mga mukha. Bakit po? Magtatapon na po ba tayo ng mga lumang gamit? O sisa ni Gwyneth. Oo, magtatapon tayo ng mga lumang gamit. Kaya lang may pagtatapunan tayo ng mga gamit na yan. Taas ang kilay na sabi ni Amanda. Matapos makuha ang lahat ni Amanda, ang mga lumang gamit ng mga anak ay kaagad niyang binagsak ang lahat na yon sa loob ng silid ni Venda. Nagtataka naman ang bata nang makita ang mga gamit. Ito ang mga gagamitin mo sa pasukan. Hindi mo naman deserve ang mabigyan ng bago kaya yan ang gamitin mo. Ani Amanda. Akmang tatalikod na si Amanda nang magsalita si Venda. Salamat po sa mga bigay ninyo, Mama. Iingatan ko po ang mga ito. Sa kabila ng mga sinabi ni Amanda ay magaling pa rin ang mga sagot ni Venda. Kaya iritadong umalis siya sa silid ng bata. Walang binigay na baon si Amanda kay Venda. Pero sa kabila niyon ay masaya pa rin si Venda na malaman na makakapasok na siya sa paaralan. Nang bumaba na sila ng van ay tinulak ni Gwyneth ang pinto ng kotse kung kaya tinamaan siya ng pinto. Mabuti na lamang at hindi ganoong kalakas ang impact ng pagkakasira nito. Napabuntong hininga na lamang si Venda kalaunan at walang ibang nagawa kundi ang sumunod sa mga kapatid. Hindi rin siya in-enroll ng ina kaya siya pa mismo nagtungo sa advisor niya para magpalista. Kakaibang saya naman ang nararamdaman ni Venda nang bumungad sa kanya ang magulo at maiingay na mga kaklase. Tila nakapasok siya sa magulo ngunit masayang mundo. Ito ang unang araw niya sa eskwela. Hindi katulad ng ibang estudyante, alisto si Venda talagang tutok ang tenga at mata sa teacher. Kapag may katanungan ay kaagad siya nakatayo upang sumagot. Tuloy ang natutuwa ang teacher nila sa kanya at kaagad siyang napuri nito. Sa kauna-unahang pagkakataon ay may pumuri sa kanya at sobrang saya niya. Kaya nga mas pinag-igihan niya pang pakikinig. Kaya lang sa recess, siya lang ang naiiwan sa upuan niya at pinili na lang na yumukyok doon. Ang galing-galing mo kanina, Venda. Napaahon si Venda sa pagkakayuko sa upuan nang marinig ang boses sa tabi niya. Isang babaeng mukhang nahihiya pa ang nakaupo sa malapit niya. May suot itong salamin sa mata. Salamat, ani Venda at ngumiti rito. Ako nga pala si Annie. Masaya ako makilala ka, Venda. Pakilala ni Annie. Kaagad na inabot ni Venda ang kamay na mabait na si Annie. Sa bahay ay ayaw ng mga kapatid niya sa kanya. Dito lang siya sa paaralan nagkakaroon ng kaibigan at masaya siyang nagkaroon na siya ng isa. Ako rin, ani Veronica at napangiti. Ayaw mo bang bumaba? O sisa ni Annie. Lumaylay ang balikat niya. Wala akong baon eh. Ikaw na lang bumaba. Ayos lang naman ako dito. Di bale. Ililibre na lang kita tara. Yaya ni Annie sabay hila sa kanya. Kaya napilitan siyang sumama sa kaibigan. Maraming mga estudyante sa malaking kantin. Namamangha siya sa lugar at lawak niyon. Maging sa mga pagkain ay natutuwa siyang tiningnan ng mga yon. Doon tayo. Bitbit ni Annie ang lunchbox. Nanghilahin siya nito sa tabi. Nang buksan nito ang lunchbox ay niluwa doon ang napakaraming pagkain. Mahilig si Lola magpadala ng napakaraming pagkain sa akin kaya ganito. Ani-ani habang medyo nahihiya pa. Niyaya na siya nitong kumain kaya kaagad siyang sumunod sa gusto ni Annie.
Hala, ang dugyot mo. Nakikisalo ka ba sa baon ng iba? Venda, ganyan ka na ba kahampas lupa ngayon? Nakakahiya ka. Bulala si Gwyneth na bigla na lamang sumulpot sa tabi nila. Nagulat silang dalawa noong una, ngunit bigla na lang nairita si Annie nang marinig ang sinabi ni Gwyneth. Sino ka ba? At saka ano bang pakialam mo kung kumain si Venda sa pagkain ko? Annie, namewang si Gwyneth. Uy, bagong recruit ka ni Venda? Alam mo, wala ka mapapala dyan kay Venda. Hampas lupa lang kasi yan eh. Tinatanong ko ba? May pakialam ako? O kung kumuha na lang kaya ako ng mangkukulam, tapos palubuhin kong tiyan mo, gusto mo? Nakangising turan pa ni Annie. Bakas ang takot sa mga mata ni Gwyneth at kaagad na umatras. Naging magkaibigan sina Annie at Venda hanggang sa magdalaga silang pareho. Hindi nagbago ang turing ni Amanda kay Venda kahit ilang taon na ang nakalilipas. Alam lahat iyon ni Annie, kaya't hindi na nagtataka si Annie nang malik na naman si Venda isang umaga. Napailing si Annie nang huling pumasok si Venda sa classroom. Iniwan ka na naman ng mga kapatid mo sa kalsada, no? Pinaglakad ka na naman, tama? Usisa kaagad ni Annie na makaupo sa Venda. Napabuntong hininga naman si Venda. Parati lang naman talagang ganoon. Sinabi niya sa ama niya kanina na sasabay siya rito papasok ng school. Pero bigla na lang siyang hinila ni Gwyneth, kaya't hindi na siya nakasabay sa ama. Hoy, sip-sip, bakit hindi ka nga sumasabay sa amin ngayon? Di ba dapat sa kotse ka namin sumabay? Usisa ni Gwyneth na nakataas pa rin ang kilay. Baka gustong magsumbong, kaya gustong sumama kay Papa. Nako, sip-sip talaga. Feeling mo naman, paniniwalaan ka ni Papa. Sabi ni Rodora. Asa namang maniniwala yun sa ampon niya, illegal kami. Fake daughter ka lang. Singit naman ni Carla. Wala na siyang iba na gawa kundi ang sumakay sa sasakyan ng mga kapatid niya. Tsaka wala naman siyang iniwan sa gitna ng daan. Kaya ayun tuloy at kailangan niya maglakad para makapasok sa school. May bago pa ba doon? Dati nilang gawin yun. Wala rin akong choice. Hayaan mo na. Ani Venda kay Annie. Kung bakit kasi ayaw mong tumira na lang sa amin? Kaya ka naman pag-aralin ng lola ko. Kung ayaw mo, magtrabaho ka na lang sa amin. Umiling naman si Venda sa offer ni Annie. Paulit-ulit na iyong sinasabi ni Annie sa kanya. Natitira na lang siya sa bahay nito, kaya lang hindi pwede. Mananatili ako sa bahay namin, Annie. Hindi pwedeng iwanan ko ang pamilya ko. Ani Venda. Pero hindi pamilya ang turing sa'yo ng mga yun. Giit naman ni Annie. Pero malaking utang na loob ko sa kanila, Annie. Tumatanaw lang ako ng utang na loob dahil sila nagpalaki sa akin. Pagdadahilan pa ni Venda. At saka isa pa, hindi na dapat nadadamay si Annie sa gulo ng pamilya niya. Kaya ayaw niyang pumayag sa offer ni Annie. Nang dumating ang hapon ay magkasabay naman sila ni Annie na lumabas ng school. Kanina pa kulit ang kulit si Annie na pumunta sa bahay nito. Matagal na nitong sinabing sumama siya. Pero dahil nandyan ang mga kapatid niya, ay hindi niya mapagbigyan ng kaibigan. Pero ngayon na walang-wala ang mga kapatid niya, mapagbibigyan niya na ang kaibigang si Annie. Buti naman at sa wakas sumama ka na. Matagal ka nang gustong makita ni Lola. Parati kasi kitang kinakwento sa kanya. Pagkukwento ni Annie, napangiti naman siya. Tsak niyang mabait din ang lola ni Annie dahil mabait ang apo nitong si Annie. Dumating sila sa mismong bahay ni na Annie. Namangha siya sa bahay ng kaibigan. Sobrang laki pala nun. Kaya naman pala panayaya ni Annie sa kanyang tumira doon. Maaliwalas ang paligid. May maliit na garden at ilang puno sa likod. Annie, apo, nandiyan ka na ba? Isang babaeng nasa edad 60 na ang lumabas sa pinto ng malaking bahay. Nakangiti ito at may hawak na flower pot. Halatang abala sa hardin nito. Oh, may kasama ka pala. Masayang puna na matanda. Lola, heto na po oh. Kasama ko po si Venda.
Siya po ang parati kong kinakwento sa inyo. Siya po ang kaibigan ko. Agad na bumungad ni Annie sa matanda. Mas lumawak ang ngiti sa labi ng lola ni Annie nang balingan si Venda. Lumapit kay Venda ang matanda at hinawakan ng kamay ng dalaga. Mabuti naman at nakapunta ka rin dito. Ikaw pala si Venda. Ako ang lola Annie niyo. Tawagin mo na lang akong Nana Helena. Halika, gagawa akong tsokolate. Paborito ni Annie iyon. Subukan mo na, baka magustuhan mo rin. Ani Nana Helena. Mainit naman ang pagtanggap ng maglola kay Venda. Masaya siyang kasama ang mga ito. Marami rin itong kwento sa kanya. Tsaka, tama lang naman si Annie. Masarap ang tsokolate. Ako mismo nagsabi kay Annie na dito ka na muna sa amin tumira. Sinabi naman ni Angie ang lahat ng pinagdaanan mo sa pamilyang yon. Lalo na sa mga kapatid mo. Lungkot ang mababanaag sa mukha ng matanda nang sabihin iyon. Ayos lang po ako. Nasasanay na rin po ako. Wala na pong dapat na ipag-alala pa. Aniya sa matanda. Sa edad nito, hindi na dapat nito inaalala ang problema ng iba. Ginabi na sila. Napasarap ang kwentuhan nila ng matanda kung kaya't hindi na ni Venda na malaya ng oras. Kaagad na patayo si Venda nang malaman na 10 na pala ng gabi. Dapat ay around 5 ng hapon pa lang ay nasa bahay na siya. Ihahatid na kita. Sana pala kanina pa tayo umalis. Late ka na tuloy. Nakauwi ngayon. Nag-aalala pa rin si Annie. Maging si Nana Helena ay ganoon din. Kasalanan ko. Kung bakit kasi ang daldal ko ay yung tuloy. Agad siyang umiling. Nako, wala po kayong kasalanan. Huwag po kayong mag-alala. Ayos lang po ang lahat. Ayaw niyang pansinin ni Nana Helena na itong may kasalanan. Wala itong kasalanan. Nagpabayarin kasi. Si Annie ang nagatid sa kanya. Ayaw niya na nga sana magpahatid. Kaso, uuwi si Annie na mag-isa. Mamaya, baka ito pa ang mapahamak. Pagkarating nila sa kanila ay ang ama niya mismo ang nagbukas ng gate. Seryoso ang mukha nito. Pumasok ka na, Venda. Ani ng kanyang ama. Kaya tahimik siyang pumasok. Binalingan niya si Annie. Kinausap pa ito ng kanyang ama. Sa pagkakataong yon ay nakita niya ang kanyang ina at kapatid pagkapasok niya sa loob. Tingnan ko lang kung makakatagal pa kayo rito. Gayong galit sa'yo si Armando. Ani Amanda na nakaangat pa ang isang kilay. Tapos ay tumalikod ang apat at nagtungo sa taas. May nakapaskil pa nga sa ngisi na labi ni Gwyneth. Nang balingan siya nito na animoy tuwang-tuwa sa nangyayari sa kanya ngayong gabi. Ito bang tamang oras ng pag-uwi, ha, Venda? Babae ka at dalaga pa. Naisip mo bang mga naghihintay sa'yo rito sa bahay? Nag-aalala na kami rito sa'yo. Baka kung ano na nangyari sa'yo sa daan. Muntik ko nang i-report sa pulis na missing ka. Iritado ang nagbunganga na ang ama niya. Nasa opisina sila ng ama. Nandun naman sa minisala ng office ang mag-ina. Halatang gustong marinig na mapagalitan siya ng ama. Tuwang-tuwang mga ito at panaybaling sa banda nila. Sorry po, ang tanging nasabi niya. Mahirap pa sa'yong sabihin kung saan ka pumunta? Bakit kailangan mo pang humiwalay sa mga kapatid mo? May sarili naman kayong sasakyan at driver. Pero pinili mong sumama sa kaibigan mo. At ngayon, gabi ka nang nakauwi. Ano bang nangyayari sa'yo, iha? Hindi ka naman ganito dati, ah. Bumakas ang disappointment sa mukha ni Armando. Mas lalo lamang nag-alala si Venda nang makitang disappointment sa mukha ng ama nito. Ito ang unang beses na nangyari ito. Nagsisi tuloy siyang sumama pa siya kay Annie. Ayaw niyang isipin ng ama na bad influence si Annie. Wala namang ginagawang masama si Annie. At ayaw niya rin na nagagalit ang ama niya sa kanya. Kaagad na umalis ang ama sa opisina at bumaba. Ngayon ay ang mag-ina na lamang ang naiwan sa silid. Binaba ni Amanda ang teacup na hawak at nakangisi na lumapit sa kanya. Maging tatlong kapatid ay tumayo rin at lumapit. Girls, huwag yung gayahin ng babaeng to. Hindi dapat natin binibigyan ng sakit sa ulo ang ama ninyo.
Ani Amanda tsaka taas noong naglakad palabas ng opisina. Hindi kaagad sumunod ang tatlo niyang kapatid palabas. Huminto ang mga ito sa harapan niya at ngumisi. As if naman nagagayahin natin ng isang to. Yak lang. Sa susunod kasi, kapag lumandi ka, dapat may business trip si Papa. Para kahit hindi ka na umuwi walang magagalit sa'yo. Wala rin naman kasi kaming pakialam kung may mangyari sa'yo sa daan Ani Gwyneth. Isusumbong ko siya kay Papa kahit may business trip pa siya at gumala ang isang yan. Pagagalitan pa rin siya ni Papa pag uwi. Kaya better you stay here and wash our clothes. Angat ang kilay na singit naman ni Carla. Napatangu-tangu si Gwyneth. Yeah, Carla, that's better. Oh, cleaner room. I feel itchy Ngayon na. Tinuro siya ni Rodora. Sa guest room natulog ang magkapatid at hindi siya nakatulog agad nung gabing yon dahil naglilinis pa siya sa silid ng mga kapatid. Hindi maampat ang pagtulo ng luha sa mga mata niya habang naglilinis. Hindi niya alam kung hanggang kailan matatapos itong sakit na nararamdaman niya. Magapa ang mga mata niya kinabukasan. Pumasok siya at nakita si Annie. Alalang-alalang kaibigan niya na makitang stress siyang tignan. Namamagapa ang mga mata niya. At halatang puyat pa. Sorry talaga, Venda. Sa susunod, hindi na kita yayayain sa bahay. Ayos na sa akin na nagkita tayo dito sa school. May ginawa ba sa'yo ang parents mo? May masakit ba sa'yo? Nangungulit na sumusunod sa kanya si Annie. Bumaling siya rito at umiling. Huwag kang mag-alala, Annie. Walang masakit sa akin. Ayos lang ako. Wala ring ginawa si Papa sa akin. Napagsabihan niya lang ako kagabi. Tama naman siya, kasalanan ko naman. Tapos hindi pa ako nagpaalam. Kasalanan ko to. Dapat hindi na kita kinulit at sumama sa bahay. Sana pinagpaalam muna kita sa papa mo para hindi na siya nag-alala. Hindi ka sana napagalitan pa. Giit ni Annie. Pinapik-tapik niya ang balikat nito dahil parang maiiyak na ito. At ayaw nitong tumigil kaka-sorry sa kanya. Natatawa na lang siya sa kaibigan. Dahil may kasalanan ako sa'yo, ituro mo lahat ng mahal na food sa kantin. Kailangan mong gumanti sa akin, Venda. O kaya'y hingin mo sa akin ng mga pinakamamahal kong Demon Slayer collection. Kahit mga babies ko yun, ibibigay ko yun sa'yo. Makabayad lang ako sa'yo sa mga... Tumigil ka na, Annie. Wala ka namang kasalanan. Ano ka ba? Natatawang putol niya sa pag-hysteria ng kaibigan. Pumayag na lamang siya na ilibre nito sa kantin. Natatawa siyang makitang hindi mapakali si Annie. Guilty pa rin ito sa nangyari kahapon. Kaya nga pagkarating sa kantin ay binili nito lahat ng mahal na pagkain sa kantin. Kahit hindi niya naman gusto yung mga binili nito, ay binili pa rin ito. Iniisip nitong kapag nasaid ang savings ito dahil sa kanya, ay makakabawi naman ito sa kasalanan nito sa kanya. Ang totoo niya na hindi niya naman iniisip na may kasalanan nito sa kanya. Si Annie lang nag-iisip noon. Nang makaupo na sila, ay ito pa mismo ang naglagay ng pagkain sa plato niya. Eto na pong pagkain, kamahalan. Pabiro pang sabi ni Annie sabay lagay ng pagkain sa plato niya. Nagtatawanan pa sila nang bigla na lang may dumating. Sabay pa sila ni Annie na nag-angat ng tingin sa mga dumating. Ay, nakipagkaibigan ka pa rin sa isang yan matapos kang pagalitan ni Papa kagabi? Talagang tigas ng buho mo, no? Gusto mong isumbong kita kay Papa? Ani Gwyneth na nakataas pa ang kilay. Nagtagis ang bagang ni Venda. Talagang sa harapan pa ni Annie nito sinabi iyon. Dinamay nito si Annie na wala namang kasalanan. Hindi ko na uulitin yung nangyari kagabi, Gwen, o yung idamay si Annie dito. At isa pa'y, hindi sinabi ni Papa na lumayo ako kay Annie. Matapang niyang buwelta kay Gwyneth. Maging si Gwyneth ay hindi inaasahan na magsasalita siya dahil sa ipinakita niya ay tumapang din si Annie. Maayos ang records ko sa school na to at mataas ang grades ko. Sa ating dalawa, ikaw ang masira sa school na to, Gwyneth. Nakita ko ang card mo at marami kang bagsak. Gusto mo yun ang sumbong ko sa papa mo? Namewang na wika ni Annie kay Gwyneth. Namilog ang mga mata ni Gwyneth at sina Rodora at Carla naman ang binalingan ni Annie. Kayo ring dalawa,
May picture ako ng grades nyo. Alam ko ang email ng papa ninyo. Baka gusto nyong isend ko pa yun sa papa niyo. Dagdag ni Annie. Napaatras ang tatlo. Kaya wag na wag niyong inaalipostay ang si Venda kung ayaw niyong malagot. Hindi na nakapagsalita ang tatlo. Bakas ang iritasyon sa mga mata nung umalis sa harapan nila. Hindi na lumapit pa kay Venda ang mga kapatid. Matapos itong pagbantaan ni Annie kahapon, hindi na rin siya ginulo ng mga ito kaya naumagahan. Naninibago tuloy siya. Kahit nung sumakay na sila ng van ay hindi na siya iniwan ng mga to sa gitna ng daan. Kaya nga nakarating kaagad siya sa school at hindi na na-late. Nasa entrada na siya ng school ng matanawang pamilyar na babae sa entrada ng school. Namilog ang mga mata niya at napangiti. Nana Helena? Tawag niya sa babae. Agad na bumaling sa gawin niya ang babae. Napangiti rin ito na makita siya. Ikaw pala, Venda. Kaagad siyang nagbano sa babae nang makalapit siya. Bakit po kayo nandito? May kailangan po ba kayo kay Annie? Nasa loob pa po siya. Gusto niyo po bang tawagin ko? Annie sa babae. Umiling ito pero may inabot na lunchbox. Pakibigay na lang to kay Annie. Simula nung lumaki ang apo ko, hindi na siya gumagamit ng lunchbox. Nagdadalaga na kasi baka nahihiya na. Napangiti naman siya sa sinabi ng babae. Sa isip niya, kung ipaghahanda siya ng lola niya ng ganito, ay baka hindi siya mahihiyang magbitbit ng lunchbox sa school. Mas matutuwa nga siyang kainin ng mga lutong bahay kaysa bumili pa siya sa kantin. Kaya lang, ang kaibahan ay wala namang gagawa nun para sa kanya. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout pala sa ating mga tagapakinig. Kay Susana Lobrera. At ang comment niya, kailangan talaga buksan ang puso sa pagpapatawad. Isa sa pinakamahirap na bagay. Shoutout rin kay Ding Liege. Ang sabi niya naman, huwag tayong mapanghusga at hindi natin alam ang pinagdadaanan ng iba. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Napakaswerte niya po na nagkaroon siya ng lola na katulad ninyo. Sana nakilala ko man lang ang lola ko nung nabubuhay pa siya. Siguro maalaga rin siya katulad ninyo. Aniya na nakangiti. Para tuloy siyang nananaginip habang iniisip ang sariling lola. Inangat ni Nana Helena ang kamay at tinapik ang balikat ni Venda. Huwag ka mag-alala. Paniguradong masaya ang lola mo ngayon na nakikita niyang nagkaroon siya ng mabait na apo. Tumangu-tungu siya at mas lumawak ang ngiti. Binigay ni Nana Helena ang lunchbox ni Annie sa kanya. Nakisuyo itong siya nang maghatid kay Annie. Nanunodyo ang tingin na iniabot niya kay Annie ang lunchbox. Kahit medyo nahihiya si Annie, ay nakita naman niyang proud at masaya si Annie na nag-i-effort si Nana Helena na dalhin ang lunchbox nito. Masaya siya para sa kaibigan. Mga bandang tanghali na ay sa classroom na kumain sina Annie at Venda. Dahil may lunchbox si Annie at maraming niluto ng lola nito, may iniwan pa nga itong sulat na nagsasabing maghati sina ni Venda at Annie. Kaya lang katatapos lang nilang kumain nang biglang magkagulo sa labas. Ang mga estudyanteng mula sa kantin ay umakyat kaagad na Annie mo'y may gustong tingnan. Anong nangyayari? Usisa ni Annie sa kaklase na lang pumasok sa loob ng classroom. Andyan daw si Gov, tapos kasama raw yung gwapong anak na lalaki. Sabi nila, para raw artista yung nag-iisang anak na yun ni Gov. Tugon ang tinanong ni Annie. Curious naman si Annie kaya't nagpaalam sa kanyang sisilip din daw. Kaya naiwan siya sa classroom. Pinili niya na lang na magbasa habang naghihintay na makabalik ang mga estudyante. Kaya lang, ilang saglit lang ay inutusan siya ng teacher na sumilip sa classroom nila para dalhin ang mga folder sa faculty room. Kaya bumaba siya. Magulo pa rin sa baba pero binaliwala niya ayon. Diretso siya sa faculty. Kaya lang, mas maraming estudyante roon kaya natagalan siya sa pagpasok sa faculty. Nang sa wakas ay nakalusot na siya sa mga estudyante nakaharang sa daan, ay dire-diretso na siya sa principal's office. Kaya lang, hindi ang principal lang nandoon kundi isang gwapong lalaki na prenteng nakaupo lang sa visitor's chair. Nakatingin ito sa cellphone nitong hawak.
Mukhang may kaya sa buhay. Kita naman kasi sa itsura nito. Nakita mo ba si Daddy? Nag-uusap pa rin ba sila ng principal? Bigla na lang nagsalita ang lalaki. Baritono ang boses nito. Kahit ang boses nito ay kakaiba. Ngayon pa lang siya naka-encounter ng ganito ang lalaki. Hindi kaagad siya nakapagsalita nang itinanong nito iyon. Miss? Untag nito sa pagkatulala niya. Anong sinabi mo? Nauutal niyang tanong. Nagbitiw ng ngiti ang lalaki. Mas lalo lang itong pumogi ngayong umiti ito. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib niya. Hindi naman siya natatakot pero bakit ganito kalakas ang kabog ng dibdib niya? Tinatanong kita kung nakita mo ba si Dad? May dumi ba ako sa mukha kaya ganyan kang makatingin? Nakangiti nitong sabi. Agad siyang umiling. Masyado lang po kasi kayong gwapo. Nakakapanibago lang. Umawang ng bahagya ang labi ng binata at kalaunan ay natawa. Napaka-honest mo naman. Estudyante ka rito? Anito. Tumango siya. Opo, 3rd year high school lang po. Tumango-tango ito. College na ako, 1st year lang din. Architecture ang kinuha ko. Namilog ang mga mata niya. Nabasa niya na ang tungkol doon. Mahirap ang kursong yon kaya nakakamangha na iyon ang pinili ng lalaki. Wala pa ako napupuso ang kurso sa kolehiyo. Pero kung may mapipili man ako, gusto kong related sa panggagamot. Aniya na hindi naman napagkailang ikwento sa binata. Hindi niya na namalayang napaupo siya sa upuan kalapit ng binata at nakipagkwentuhan na rito. Hindi naman nabagot si Harvin dahil sa presensya ni Venda. Natutuwa pa nga ang binata sa paraan ng pakikipag-usap ng dalaga. Tapat at purong pakikipagkaibigan lang ang intensyon nito, hindi tulad ng ibang babaeng nakasalamuhan niya. Masasabi ni Harvin na kakaibang babae ang dalagang nasa harapan ngayon. Umalis si Harvin kasama ang ama na hindi malang nakuha ang pangalan ng dalagang nakausap. Laylay ang balikat ng tiningin niya ang unahan ng sasakyan. Gusto niyang malaman ang pangalan ng babaeng yon. Oh, bakit mukhang Biyernes Santo yung mukha mo, iho? Ikaw pa nga nagsabi sa akin na sasama ka ngayon sa akin tapos biglang malungkot ka dyan? Puna ng ama niya. Umiling siya. Don't mind me, Dad. Siguro pagod lang ako. Tinapik siya nito sa balikat. Matalino si Harvin at top 1 parati sa klase simula nung elementary hanggang high school. Umaasa si Governor Bernardino Octavio na malaki ang magiging papel ni Harvin sa politika. Maraming proyekto ang hahawakan ng anak. On, kikilalanin si Harvin Octavio. Sa pagkakataong yun ay pwede na huminto si Bernardino sa pagsisilbi sa mga tao dahil nandyan ang anak. Napangiti si Bernardino habang nakatanaw sa labas. Wala na siyang ibang gagawin kundi ang habulin na lang ang mga apo. Nagulat na lang si Venda kinabukasan nang bigla na lang magtungo si Gwyneth sa silid niya at binato sa kanya ang labahin nito. Gwen, kinausap mo raw yung anak ni Gov Octavio kahapon? Ang landi mo talaga, no? Hindi mo talaga mapigilan yung kakatihan mo kaya kapag may gwapo nilalapitan mo kaagad. Takot ka bang maubusan ng lalaki? Bulala si Gwyneth at hindi na siya pinatapos sa pagsasalita. Kumunot ang noon niya. Hindi niya alam kung ano ang sinasabi ni Gwyneth. Hindi nga niya alam kung sinong anak ni Governor na sinasabi ni Gwyneth. Bigla-bigla na lang siya nitong aakusahan ng bagay na hindi niya naman ginawa. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Gwen. Depensa niya. Hindi mo alam? Talaga ba? Napakasinungaling mo. Nilalapitan mo yung tao kasi alam mong crush ko yon. Naiinggit ka kasi hindi ka kayang tanggapin ni Mama sa pamilya namin. Kaya yung mga gusto ko na lang ang kinukuha mo. Patuloy pa nito. Kumunot ang noon niya. Wala siyang ideya sa mga pinagsasasabi ni Gwyneth. Lahat ng binigkit nito ay hindi niya ginawa. Hindi niya alam kung bakit siya na naman ang pinag-iinitan nito. Isipin mo nang gusto mong isipin, Gwen. Wala na akong pakialam. Tanggap ko nang hindi niyo ako tanggap sa pamilya ninyo. Basta alam ka sa sarili kong hindi ako ganong tao. Aniya at nag-walk out dalang mga labahin ni Gwyneth. Dinalhan siya nito ng maagang labahin, kaya iyon na lang ang uunahin niya. Linggo ngayon at iyong mga labahin na mag-ina ang inuna niya. Sa school lang naman kasi siya nakakapagpahinga. Habang naglalaba ay iniisip pa rin ang mga sinabi ni Gwyneth.
Saan naman kaya nito nakuha ang balitang nakausap niya ang anak ng governor? Kahit yata utusan siya, hindi niya lalapitan ng mga ganong tao. Matapos si Venda sa paglalabay, bumaba naman siya para asikasuhin ang pagkain sa kusina. Sabay silang nag-agahan. Matapos ang agahan, ay simbahan naman ang tungo nila. Kahit gano'n ang mga ugali na mag-iina, ay nagsisimba pa rin ang mga ito. Parating ang nagsisimba ang mga ito. Tuwang-tuwa naman si Amanda sa pinupuri ng mga nagsisimbang kakilala. Banal at perpekto raw ang pamilya ni na Amanda at Armando. Si Venda na alam ang totoong mukha ni Amanda sa likod ng maskara nito ay tahimik na lamang at nakikinig sa mga kaibigan ni Amanda na patuloy pinupuri ang pamilya. Kaya lang kinagabihan ni natigil si Venda nang marinig ang pag-uusap sa sala. Malalim na ang gabi, mga bandang 12:00. Hininaan lamang ni na Amanda ang boses pero mahahalata sa tono ng mga itong nagsasagutan ng mga ito. Natigil si Venda at pinili na lamang na makinig imbes na kumuha ng tubig. Ang kaharap ni Amanda ay si Armando. Seryoso ang mga mukha ng dalawa at halatang kanina pang nag-uusap ang mga ito. Bakit ba hanggang ngayon hindi mo pa rin matanggap yung si Venda sa pamilya na to? Wala na bang ginagawang masama ang bata? Boses iyan ni Armando. Hindi pa ba sapat na pumayag akong patirhin mo siya dito sa pamamahay natin? Bakit ba kailangan tanggapin ko pa siya, Armando? Naiintindihan kong may utang na loob ka sa ama ng batang yan. Pero isipin mo naman ang nararamdaman ko. Buwelta naman ni Amanda. Doon niya napagtantong siya pala ang topic ng dalawa. Mahirap para kay Venda na isiping siya pa ang dahilan kahit nag-aaway ang mag-asawa. Simula noong umapak siya sa pamamahay na yon ay wala nang ibang naging ugat ng pag-aaway ang dalawa, kundi siya. Pakiramdam niya siya lang ang nagdala ng gulo sa pamamahay na yon. Umiiyak siyang umupo sa may hagdan. Hinintay niya matapos ang away ng dalawa at nang magtungo sa opisina nito ang ama ay sumunod siya. Papa, banggit niya na makapasok sa opisina ng ama. Naabutan niya pa ang ama na hinihilot ang sentido nito. Tila stress na ito sa mga nangyayari sa buhay. Ang nakakalungkot ay siya pang isa sa mga dahilan nun. Iha, gabi na, hindi ka pa ba natutulog? Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Armando. Umiling si Venda at nagtungo sa visitor's chair tsaka umupo roon. Bumuntong hininga naman ng ama. Hindi ka ba makatulog? Magtimpla ka ng gatas. Anito. Pasensya na po sa dinala kong gulo. Kung hindi po dahil sa akin, hindi sana kayo mag-aaway ni Mama. Aniya. Natigilan naman si Armando. Narinig mo bang pinag-usapan namin kanina? Tumango siya. Pagpasensyahan mo na ang mama mo. Ganun lang yun dahil stress. Huwag kang humingi ng pasensya. Hindi mo yan kasalanan. Huwag mong isipin yon. Kalmado ang boses ng ama. Siya nga pala may ibibigay ako sa'yo dahil malapit ng kaarawan mo. Kaagad na tumayo si Armando at nagtungo sa drawer. May kinuha itong jewelry box at dinala sa harapan niya. Ibinigay ito sa akin ng kaibigan ko at ngayon na ibibigay ko ito sa'yo. Napagtanto kong bagay talaga ito sa'yo. Kaagad nitong binuksan ng box. Tumambad sa harapan ni Venda ang kulay gintong kwintas. Tsaka hindi lang yun basta kwintas dahil locket iyon. Ang pendant niyon ay pwedeng paglagyan ng picture. Nang buksan nga ng ama ang pendant ay nakita niya ang mukha niya doon. Ito yung picture na edad 6 years old pa lamang siya. Ang ganda po. Namamangha niyang tinitigan ang kwintas. Naaalala kong parati ko na lang nakakalimutan ng regalo ko sa'yo. Kaya't ngayon itinabi ko na to ng maaga at maaga ko na rin iaabot sa'yo. Advance happy birthday anak. Hinawakan nito ang buhok niya. Hindi niya naman napigilan at napayakap siya sa ama. Naiiyak siya. Sobrang saya niya. Buong buhay niya ngayon pa lang siya nakatanggap ng regalo. Huwag na huwag mo yung tatanggalin. Isuot mo yan parati, iha. Gusto kong makitang parati mo yung suot. Pagpasensyahan mo na kami kung hindi namin kayang maging perpektong pamilya para sa'yo. Bulong ng ama sa kanya. Kaagad siyang bumitiw at umiling. Hindi po, Papa. Sapat na po na pinakain at binihisan niyo ako. Sapat na po na nagkaroon ako ng 3 kapatid at magandang mama. Sapat na po sa akin na pinatuloy niyo po ako sa munti ninyong tahanan. Wala na po akong hiniling na higit pa roon. Hindi naman napigilan ni Armando na mapaiyak at kaagad na pinunasan ng luha.
Salamat. Malaking bagay ang pagdating mo sa buhay namin. Ani naman ang ama niya. Matapos sila magkwentuhan ng ama ay alauna na siyang makabalik sa silid niya. Iniwan niya ang ama niya sa opisina nito. Armando! Umalingaw ang boses ni Amanda sa buong kabahayan isang umaga. Napatakbo patungo roon ang 3 anak. Maging si Venda ay naglalabat na pagtakbo patungo sa opisina ng ama. Naabutan ni Venda na nakasandal na sa bisig ni Amanda ang nakapikit na si Armando. Hindi siya makagalaw. Hindi niya maintindihan kung bakit walang malay ngayon ang ama. Huwag kang tatanga-tanga yan. Tumawag ka ng ambulansya. Buliw ni Amanda sa kanya. Nagulat naman siya at nataranta. Biglang hindi niya alam kung saan siya tutungo. Ang telepono ang kaagad niyang tinungo na makababa. Kaagad siyang tumawag ng ambulansya. 1 oras pang dumaan bago dumating ang ambulansya. Kasama silang nagtungo sa ospital. Umaasa siyang ayos lang ang ama. Kaya lang nagulat na lang sila nang malaman na dead on arrival na ito. Inatake sa puso ang ama at sa bahay pa lang ay wala na itong buhay. Umiling-iling si Venda. Hindi niya matanggap ang narinig. Kagabi lang ay masaya pa silang magkausap. Kung alam niya lang na mangyayari rito iyan, ay sana hindi niya na lang iniwan ang ama sa opisina nito. Ikaw! Tinuro siya ng ina na makapasok siya sa morgue. Mabilis ang hakbang nito na palapit sa kanya. Nang tuluyan na ito nakalapit sa kanya ay kaagad siya nitong hinawakan sa buhok at sinabunutan. Hayop ka! Ang kapal ng mukha mo magpakita pa rito pagkatapos ng ginawa mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mangyayari yun kay Armando. Salot ka sa buhay namin. Salot! Gigil nitong hinila ang buhok niya. Sobrang sakit ng anit niya dahil sa lakas ng pagkasabunot nito. Pero tiniis niya ang lahat ng yon. Maging siya ay iniisip niya ang kasalanan niya ang lahat. Tama ang mama niya. Siya ang dahilan. Bago nangyari yon sa ama nila, ay narinig niyang siya ang pinag-uusapan ng mga ito. Mrs. tama na po. Tama na. Sabi ng tauhan ng ospital na hindi na napigilan at umawat na kay Amanda. Gusto niya tingnan ng ama ay hindi niya magawa. Parating nakabantay si Amanda sa tabi ni Armando at sinisiguro nitong hindi siya makakalapit. Matapos sila sa ospital ay inilagak na ang katawan ng ama sa isang funeral home. Hanggang sa labas lamang si Venda at hindi niya magawang tingnan ang kabaong ng ama. Nagtungo naman doon ang pamilya ni Amanda, maging ang side ni Armando na pinukol ng galit na tingin si Venda. Kita sa mga mata ng mga kapamilya ni Armando na sinisisi nito ang ampon ng pamilya na si Venda. Dumating din si Annie at Nana Helena. Kaagad na niyakap ni Annie si Venda. Sa balikat ni Annie, ibinuhos ni Venda ang lahat ng nararamdamang hinanakit sa pagkawala ng ama. Balak na kausapin ni Nana Helena sina Amanda, ngunit pinigilan nito ni Venda. Upang maiwasan nila ang gulo ay hahayaan na lamang ni Venda ang anumang desisyon ni Amanda. Kung ayaw siya nitong palapitin sa kabaong ay magtitiis siyang nakatayo sa labas ng funeral home. Ang importante ay nandoon siya at hindi niya iniwan ang ama. Tama na sa kanyang nandoon ang presensya niya para sa ama. Nung araw na ng libing ay mas lalong nahirapan si Venda. Hirap na hirap ang kalooban ni Venda na makita niyang binababa na sa hukay ang katawan ng taong itinuturing siyang pamilya. Napahawak siya sa kwintas na ibinigay ng ama. Pangako, iingatan ko po itong binigay niyo sa akin, Papa. Sorry po. Kung sana'y may nagawa lang ako para hindi po kayo humantong sa ganito. Pinahid niya ang luha sa pisngi at hindi na inalis ang tingin sa unahan. Nakatago siya sa likod ng puno habang tinatanaw ang maraming taong nakilibing. Pagkatapos ng libing ay nilipitan siya ng abogado ng ama dahil kakausapin daw siya nito. Kaya lang nagulat siya nang pagkapasok niya sa opisina ng abogado ay nandoon din sina Amanda. Nagulat din na makita siya. Bakit nandito siya? Hindi namin siya anak. Hindi parte ng pamilya namin ang hayop na babaeng yan. Tinuro-turo siya ni Amanda. Parang gusto na naman itong magwala sa opisina ng abogado. Calm down, Mrs. Based on what I've heard, anak mo rin siya. Legal siyang inampon ng asawa mo kaya may karapatan siyang marinig ang last will ng asawa mo. Ng abogado. Nanggagalaiti man ay walang nagawa si Amanda kundi ang umupo ulit. Matatala sa mga tingin na ipinukol nito sa kanya. Ang lupa,
Bahay, pera sa bangko, at iba pang mga naiwang ari-arian ay mapupunta sa pangangalaga ng mag-iina ni Armando. Ang anunsyo ng abogado. Binasa pa nito ang iba pang parte sa sulat ngunit hindi kailanman nabanggit si Venda. Walang kahit kaunting kusing na maiiwan kay Venda. Bigla pinilipit ang puso ni Venda na mapagtantong hindi siya kasama sa last will na to. Hindi siya nasaktan dahil wala siyang matatanggap. Nasasaktan siya dahil hindi mo lang siya sumagi sa isipan ng ama nang isulat nito ayon. Kawawang Venda, wala mo lang palang kahit kaunting property na maiiwan sa'yo. Mabuti na lang at nagpunta ka para malaman mong wala kang puwang sa puso ng ama namin. Wala siyang iniwan sa'yo at wala siyang pakialam sa'yo. Natatawang wika pa ni Gwyneth nang lumapit kay Venda. Pagkatapos ay tinalikuran si Venda at lumabas. Sumama ka sa amin para madala mo na ang mga basura mo. Seryoso namang sabi ni Amanda at lumabas na rin. Nakangisi namang sumunod ang dalawa pang anak ni Amanda na kapwa may mga ngising nakapaskil sa mga labi. Nang balingan niya ang abogado ay bakas din ang panlulumo sa mukha nito. Ngayong nalaman na nito na hindi naman pala kasama si Venda sa mababanggit ni Armando sa last will nito. Niyakap ni Venda ang binti ni Amanda kahit na ilang beses na itong pinagsusuntok ni Amanda. Umiiyak si Venda at tiniis ang pananakit ng ginang. Maawa kayo mama, huwag niyo po itong gagawin sa akin. Wala po akong mapupuntahan. Ito lang po ang alam kong tahanan. Kayo lang po ang kilala kong pamilya ko. Maawa po kayo. Aniya habang nakayakap pa rin sa binti ni Amanda. Sumayo kang hayop ka. Ikaw ang dahilan kung bakit nangyari yun kay Armando. Kung hindi dahil sa'yo, buhay pa sana siya. Ngayon ano nang mangyayari sa amin? Maaga siyang kinuha dahil sa kamalasang dala mo. Salat ka sa buhay namin. Bulyaw ni Amanda habang walang patid ang pagsuntok ni Amanda sa kanya. Maawa kayo mama, pakiusap. Huwag niyo po akong palayasin. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po yun sinasadya. Patuloy niyang wika sa ina. Mama, tama na yan. Biglang nagsalita naman si Gwyneth. Namilog pa ang mga mata ni Venda nang marinig ang kapatid. Sa wakas, ito na ang unang beses na kinampihan siya ng kapatid. Abot langit ang tuwa ng puso niya. Kaya lang, naglaho na parang bula ang tuwang yon sa susunod na sinabi ni Gwyneth. Kapag pinaalis mo pang impaktang yan, kukuha ka na naman ng katulong na babayaran mo. At kapag yung Venda na yan ang pinatira mo rito, wala kang babayaran at only utos pa. Saan ka pa? Nagkibit-balikat pa si Gwyneth. Napagtanto nga ni Amanda nga tama naman si Gwyneth. Kahit ayaw ni Amanda na makita ang pagmumukha ni Venda ay wala siyang magagawa dahil wala ng asawa niyang si Armando na siyang magko-cover ng mga expenses nila sa bahay. Wala siyang trabaho at may 3 siyang anak. Wala siyang kakayang kumuha ng katulong na pwedeng pangmatagalan. Tinulak ni Amanda si Venda, napadapa sa sahig si Venda. Simula sa araw na to hindi ka na mag-aaral. Huwag mong iisiping parte ka ng pamilyang to dahil kahit kailan, hindi ka naging parte nito. Kaya gawin mo lahat ng trabaho sa bahay na to. 24/7 ka dapat available sa mga utos namin. Wala kaming pakialam kahit pa natutulog ka. Kailangan mo bumangon para sundin ang ipag-uutos namin. Wala na magtatanggol sa'yo, kaya umayos ka na simula ngayon. Pagkatapos ay dinuro ni Amanda ang dalagang si Venda. Tanging luha at tango lamang ang naging tugon ni Venda. Simula nga nung araw na yon na nagsimula ng impyerno sa buhay ni Venda. Hindi isang tao kundi hayop ang turing na mag-ina sa kanya. Dumaan ng ilang taon at ngayon 20 years old na si Venda. Nasa silang bintana si Venda at nakapangulumbaba na nakatingin sa malayo. Tila kailalim ng iniisip. Kakatapos niya lang sa mga gawain. Mga bandang 11:00 na ng gabi at tulog na ang mga kapatid at ina niya sa mga silid nito. Ibinigay sa kanya ang luma at sirang stockroom sa ibabaw ng bahay. May maliit na bintana iyon na siya namang ginawa niyang stress reliever. Sa tuwing dudungaw siya sa bintana at matatanaw ang mga kabahayan sa bayan, ay nawawala ang problema niya. Ang layo na nga ng naging buhay niya simula nang nawala ang kanyang ama. Kasabay ng pagkawala ng kanyang ama ay ang paglubog ng mga pangarap niya. Dati, gusto niya maging nurse. Ngayon, wala na yon. Ang iniisip niya na lang ngayon ay kung papaano siya makakasurvive sa pang-araw-araw niyang buhay.
Bumuntong hininga si Venda at hinayaan ang sariling tangayin ng antok. Tumatanda na ako, Harven, iho. Hindi ko mapipigilan ng pagtanda ko. Kailan mo pa balak na mag-asawa? Kapag wala na ako? Yung hindi ko na kaya makipaghabulan sa mga apo ko? Bulalas ni Bernardino. Isang successful architect na ngayon si Harven. Ito ang isa sa pinangarap ni Bernardino para sa anak. Pero hindi niya pinangarap na habang buhay na lamang na maging binata ang anak. Nasa tamang edad na rin si Harven para mag-asawa. Ngunit workaholic ito. Halos wala na ang oras para mag-entertain ng mga babae. Busy ako, Dad. Hindi ako mauubusan ng babae. Darating sila kapag kailangan ko na. Mas mahal ko pa ngayon ang negosyo at trabaho ko. So, not now, Dad. Hindi ko pa kailangan. Ani Harven na nag-aayos ng necktie dahil tutungo ito sa site. Paano ako? Sa ngayon masasabi mo pa yan dahil bata ka pa at malakas. Pero darating ang panahon na pagsisisihan mo hindi mo ako pinakinggan. Kapag nagpakasal ka na sa edad na 60, maaaring pakakasalan ka na lang dahil sa pera mo. At hindi dahil mahal ka. Patuloy na pangaral ni Bernardino sa anak. Tila hindi naman nakikinig si Harven at patuloy lang na chinecheck ang sarili sa salamin. May pera ako, Dad. Pwede akong kumuha ngayon ng baby maker para gumawa ng gusto mo. Kung gusto mo lang naman ng apo ngayon, ibibigay ko. Kaya lang wala pa akong time para mag-settle down. Namilog ang mga mata ni Bernardino sa narinig mula sa anak. Jesus, Harven. Ano bang akala mo sa pamilya? Investment? Hindi bagay ang anak mo para idaan mo sa baby maker process na yan. Binubuo ang bata sa pamamagitan ng pagmamahalan. Hindi dahil kailangan mo lang. Hindi bagay ang anak mo at apo ko. Tumaas ang boses ni Bernardino. Pero hindi na nagsalita si Harven at ngayon ready na para umalis. Kaya natigilan si Harven sa paglabas na magsalitang muli ang ama. Padadalan ko ng imbitasyon ng mga may kayang pamilya sa lungsod. Magsasagawa ako ng pagtitipon sa linggo. Kailangan dumalaw mga pamilyang may anak na dalaga na nasa legal na edad na. Pipili ka ng babae sa mapapangasawa mo. At kapag hindi ka nakapili, ay ako mismo ang pipili para sa'yo. Kaya gawin mo yan sa ayaw at sa gusto mo. Matigas na anunsyo ni Bernardino kay Harven. Namilog ang mga mata ni Harven. Hindi lubos akalain ni Harven na aabot sa ganito ang ama. Dad, you're joking, right? Come on, wala akong oras para sa... No, I'm not joking. Hindi mo na ako pinakinggan. Kaya ngayon, hindi na rin kita pakikinggan. Magpapakasal ka ayon sa gusto ko. Putol ni Bernardino sa sasabihin pa sana ng anak. Natulalanan lang si Harven. Abala sina Amanda nang dumating ang linggo. Isa sa mayaman at pinakamakapangyarihan sa lungsod ang pamilyang Octavio. Hindi fixed marriage kundi kakaibang pagtitipon ng dadaluhan na mag-inang Amanda, Gwyneth, Carla at Rodora sa gabing yon. Isa sina Amanda sa naimbitahan para dumalo sa pagtitipon. At isa sa mga dalaga ni Amanda ang maaaring mapili ng anak ni Don Bernardino Octavio sa gabing yon. Dalian mo, bruha ka! Buliw ni Carla kay Venda habang nagkukumahog sa pagdala ng mga gamit si Venda para isukat ni na Carla at ng dalawa pang kapatid. Eto na, Carla. Malumanay na sabit naman ni Venda at inilapag sa sofa ang mga damit na dala. Nang makarating ang ina sa silid, ay tapos na siya sa pag-aayos sa magkapatid. Sabay-sabay ang mga itong lumabas. Sumunod siya at dinala ang bag ng mga cosmetics. Paniguradong gagamitin ng mga kapatid at inaing iyon. Saan ka pupunta? Sansala naman ni Amanda na makitang sumunod siya sa mga ito. Sasama po, aniya. Natawa si Amanda. Feeling mo talaga isasama ka namin? Nag-a-assume ka bang isa ka sa mapipili ng anak ng governor? Hanggang ngayon ilusyonada ko pa rin. Napalunok siya at umiling. Hindi naman po, magdadala lang ako ng mga... Hindi niya na tinuloy ang sasabihin niya nang tinalikuran siya ng apat. Umalingaw-ngaw ang kalabog ng pinto. Maliwanag pa sa sikat ng araw na ayaw nitong sumama siya sa party na yon. Laylay ang balikat na pinagbastan niya ang pinto. Ilang taon na rin ang dumaan nang huling lumabas siya sa bahay na iyon. Akala niya ay makakalabas na siya kahit ngayong gabi lang. Pero bigo na naman siya. Bumuntong hininga siya
at umupo sa nakasarang pinto. Kapag lumabas siya ngayon, ay mapapagalitan siya. Saan naman kasi siya tutungo sa oras na lumabas siya ngayon? Mapapagalitan lang siya. Kaya, mas maigi na lang na pumirme sa loob ng bahay. Ilang saglit lang ay biglang may nag-doorbell kaya mabilis siyang tumalima at binuksan ang gate. Nagulat siya na makita si Nana Helena at Annie. Venda! Isang mainit na yakap ang sinulubong ni Annie sa kanya. Tutungo rin pala sa party ang maglola kaya dumaan ito sa kanya. Kaya lang hindi naman siya makakasama ngayon. Iyon ang sinabi niya kay Annie. Sayang naman kung ganoon, sana makasama ka. Laylay ang balikat na sambit ni Annie. Ilang taon na rin noong huling nagkita sila ni Annie. Masaya siyang nagkita ulit sila ng dating kaibigan. Ay, sa akin na nakita kita ngayon, Annie. Sana ikaw ang mapili ng anak ng governor. Annie sa kaibigan. Natawa naman si Annie. Ano ka ba? May boyfriend na ako. Tsaka wala na akong balak pang sumali sa bride candidate na yan, ano? Pupunta lang kami dahil malapit na kaibigan ko si Bernardino, iha. Annie naman ni Nana Helena. Napatango-tango siya. Pwede ka rin naman sumama sa amin, iha. Kung natatakot kang malaman ng madrasta mo na lumabas ka, pwede ka naming iuwi ng maaga. Natigilan si Venda sa offer ni Nana Helena at sa huli ay nakumbinsi siya ng ginang. Isa sa balak niya ay makasama pa ng matagal si Annie. Makausap ito saglit na makalabas ang bahay. Wala rin sa isip niya ang sumali sa pagpipili ang babae ng anak ni Gov. Inayusan siya ni Annie. Magaling ito sa bagay na yon dahil isa pala itong makeup artist ngayon. Pinasuot sa kanya ang maskara dahil masquerade ball naman ang pupuntahan nila. Nagpapasalamat sila at kanan nga ang tema ng ball. Nang sa gayon, ay may dahilan siyang magsuot ng mask. Grabe, bulalas ni Venda nang mapagmasdan ng sarili sa salamin. Halos hindi niya na makilala ang sarili. Ang galing ang makeup artist ni Annie. You're welcome. Maganda ka na, Venda. In-enhance ko lang ng kaunti. Kaya siguro ayaw kang isama ng madrasta mo. Natatakot siyang baka ikaw ang mapili ng anak ng governor at masapawan mo mga anak niya. Wika ni Annie, sabay hagikik. Napapailing na lang siya sa biro ni Annie. Ang gown na suot ni Venda ngayon ay ang extra na damit na dala ni Annie. Nagpapasalamat siya sa maglola dahil makakalabas na siya ngayon sa wakas. Sumakay sila ng kotse patungo sa masquerade ball. Halos mabali pa nga ang leeg ni Venda nang dumating sila sa mismong mansyon ng mga Octavio. Hindi hamak na mas malaki ang mansyon na yon kung ikukumpara sa bahay nila. Tara, lapitan natin yung governor. Iyaya ni Nana Helena sa kanilang dalawa. Kaya lang nawala siya sa sarili dahil sa pagkamangha sa bulwagan kaya hindi niya kaagad nasundan si Nana Helena at Annie. Annie? Nana Helena? Pagtawag ni Venda sa dalawa nang mapagtantong nasa gitna na siya ng napakaraming tao at wala na sa tabi ang dalawa. Sa paghahanap niya sa maglola ay naligaw na siya ng tuluyan kung saan-saan na siya tumungo hanggang sa nakarating siya sa tahimik na parte ng mansyon. Natagpuan na lang niya ang sarili sa magandang fountain sa likod ng mansyon. Sa kabilang banda naman ay iritado pa rin si Harvin hanggang sa mga oras na yon. Hawak niya ang whiskey sa kamay habang kaharap ang madilim na hardin. Nasa harapan siya ng fountain. Tiyak niyang naghihintay na ang mga babae sa loob ngunit wala pa siyang balak na magpakita roon. Kaya lang ilang saglit ay nagulat siya ng butik na matapon ng whiskey niya nang may bumangga sa likod niya. Kaya lang wala siyang pakialam sa whiskey. Ang importante sa kanya ay hindi matumba ang babaeng nakabangga sa kanya. Mabilis niyang nahawakan ang bewang ng babae at saglit na nagtama ang mga mata nila. Sakto namang lumiwanag ang buwan sa may fountain ng garden. Sa kanya na aninag ang magagandang mata ng babaeng nakasuot ng itim na maskara. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Kaagad na lumayo ang babae at ilang beses na nagsorry sa kanya. Natigilan naman siya na mapansin na tila pamilyar sa kanya ang tono ng boses nito. Ilang taon nang nakakalipas pero hindi pa rin maalis sa isipan niya ang pamilyar na boses na iyon. Agad na pumasok sa isipan niya ang babaeng nakilala niya noon sa school. Ang babaeng kakwentuhan niya at hindi niya man lang nakuha ang pangalan. Akmang tatalikod na ang babae kaya mabilis niyang hinawakan ang braso nito. Wait, please, biglang nasabi niya. Po? Nagtataka na tugon nito. Nagmamadali ka ba?
Pwede bang samahan mo muna ako rito ngayon? Malaking problema ko. Gusto ko lang nang may makikinig sa akin. Pwede ka ba? Inaasahan niyang hindi ito papayag. Iisipin nitong nababaliw na yata siya at lasing dahil kakaiba na ang tono ng boses niya. Kaya lang tila lumukso sa tuwa ang puso niya nang sumagot ito. Sige. Anito. Hindi alam ni Venda kung anong gustong sabihin ng lalaki sa kanya. Hindi niya rin maramdamang masamang tao ito kaya pumayag siya makipag-usap rito. Pakikinggan niya ang lahat ng hinaing nito. Nang sa ganon ay mabawasan ng bigat sa kalooban nito. Nakaramdam siya ng awa para rito. Alam mo yung pakiramdam na marami ka pang gustong gawin sa buhay pero pinipilit ka sa bagay na ayaw mo. Panimula nito. Nananatili lang siya nakikinig sa lalaki. Gusto niyang mapakinggan lahat ng side nito bago siya magsalita. Hindi niya kilala ito at randomly biglang mag-open up sa kanya ng ganito. Iyong bagay na yan. Iyong bagay na maaaring dahilan para hindi ko na magawa ang ibang gusto ko. Kaya lang wala na akong choice dahil nandiyan na. Pagpatuloy pa ng binata, bumuntong hininga siya. Alam mo, aabot talaga tayo sa punto ng buhay natin na kailangan na nating pumili sa pagitan ng gusto at kailangan natin. Kaya lang, isipin man natin ng ilang beses kung yung pipiliin ba natin ay hindi natin pagsisisihan bandang huli. Mas mabuting binuksan mo ang topic na to ngayon. Mas maiging ang ikwento ang mga bagay-bagay sa buhay natin sa taong hindi natin kilala. Sa ganong paraan ay mababawasan ang mga iisipin natin. Natigilan ang binata at pinagmasdan siya. Tila may kakaiba sa paraan ng pagtitig nito. Pero gusto kitang makilala. Pwede ko ba makita ang mukha mo? Kalaunan ay nasabi nito. Natigilan si Venda. Napalunok siya at biglang kinabahan. Iyon ang isa sa mga bagay na hindi maaaring mangyari. Baka may makakilala sa kanya. Maganda ang necklace mo. Kanina ko pa napapansin. Ani ng lalaki nang mapansin na mukhang hindi siya komportable nang banggitin nitong gusto nitong makilala siya. I'm sorry. Ayos lang kung ayaw mong magpakilala. But I hope you're single. Doon na siya napatayo nang mas bumilis ang kabog ng dibdib niya dahil sa sinabi nito. Pasensya na pero kailangan ko nang umalis. Natigilan siya nang hawakan siya nito sa kamay. Napalingon siya sa lalaki habang gulat na gulat ito. Hanapin kita. Nito bago siya hinayaang umalis. Kinabahan naman siya sa huling sinabi nito. Sa entrada ng mall ay may mga media. Nagulat siya ng isa sa mga photographer ang sumulubong sa kanya at kumuha ng litrato niya. Hilaw ng ngiti ang binitawan niya dito. Kaya lamang pagkalagpas niya sa photographer ay natanaw niya ng madrasa niya kasama ang tatlo niyang mga kapatid na nagsisimula ng pumila dahil inanunsyo na magsimula ng pumili ang anak ng governor. Halos hindi na siya makagalaw sa kinatatayuan dahil sa nakita. Venda, andito ka lang pala. Kanina ka pa namin hinahanap. Halos mapatalon siya sa gulat ng kalabitin siya ni Annie. Nagpapasalamat siyang nakita siya ng kaibigan bago pa siya nakita ng madrasa niya. Kaya agad silang umalis doon. At nandoon pa rin ang kaba sa puso niya nang makarating sila sa bahay. Nang humiga na siya sa kama, ay habol ang hininga niya na tumingala sa kisame ng silid. Hahanapin kita. Paulit-ulit na naglalaro sa utak niyang salitang yon ng lalaki sa hardin. Hindi niya alam kung posible iyon pero kakaibang kiliti ang nararamdaman niya tuwing naaalala iyon. Hindi niya naaaninag ang itsura ng lalaki pero may naaalala siya sa tono ng boses nito. Tila pamilyar iyon. Naaalala niya ang lalaki na kausap niya sa principal's office ilang taon nang nakakaraan. Nagbitiw siya ng malalim na paghinga. Parang imposible yun. Parang Biyernes Santong mga mukha na mag-ina nang pagbuksan niya ng gate ang mga bandang 12:00. Hindi niya alam ang dahilan. Isang linggo lang lumipas mula nung mangyari ang masquerade ball ay bigla na lang siyang pinatawag ng madrasta niya. Nagulat siya sa tinanong nito sa kanya. Nagpunta ka ba sa masquerade ball nung nakaraang linggo? Matigas na usisa nito sa kanya. Hindi siya kaagad nakasagot. Hindi siya magaling na magsinungaling. Kapag sumagot siya, ay malalaman din itong nagsisinungaling siya. Kaya nalito siya kung ano ang gagawin.
Ngunit hindi na siya nakapagsalita ng isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi niya. Inundan pa ng isa, dahilan para mapaupo siya sa sahig. Hawak niyang pisngi nang tumingala siya sa madrasta. Mama, naiiyak na sambit niya. Magbalot-balot ka na ng damit, ngayon pa lang. At baka hindi kita matansya at mapatay pa kita. Ang tanging naging tugon nito. Agad niyang sinunod ang sinabi nito. Pinagdarasal niya ang hindi siya nito palayasin. Nag-arkila ito ng sasakyan at binigyan ni Amanda ng address ang driver bago umalis ang sasakyan, lula ni Venda. Habang sa malayo ay nakatanaw naman si Amanda sa papalayong sasakyan. Hawak ni Amanda sa kabilang kamay ang kwentas ni Venda. Iritadong binuksan naman ni Amanda ang locket at kinuha ang larawan ni Venda roon. Mama, pinalayas mo ba si Venda? Paano na tayo ngayon? Sino nang magluluto sa atin ngayon? Nag-i-hysteria naman si Rodora. Who can wash the dishes and wash our laundry? Ayoko maglaba, no? Pumadyak pa si Carla. Habang tahimik lang si Gwyneth na nakatanaw sa sasakyang palayo. Hindi ko siya pinalayas. Pinadala ko lang siya sa lola niyo sa probinsya. Siya na mag-aalaga sa lola niyo doon. Ani Amanda at bumaling kay Carla. Eto ang kwentas ni Venda. Ipalit mo ang larawan mo sa lakit na yan. Pupunta tayo sa mansyon ng mga Octavio. May kailangan kami pag-usapan ni Governor. Nakangising na lampasan ni Amanda ang mga anak. Maging si Gwyneth ay ngumisi din. Kaagad na lumapit ang mga kapatid kay Gwyneth para malaman ang dahilan ng ina. Hindi na nagsalita si Gwyneth at binigay na sa mga kapatid ang newspaper kung saan nakalagay doon ang picture ng babaeng may suot na mask at may suot din na necklace na katulad ng hawak ni Gwyneth ngayon. Klarong-klaro ang sinabi roon na hinahanap ng governor ang babaeng gumagamit ng necklace na nasa picture. Ibig sabihin ay si Venda ang hinahanap ng governor. At magkukunwari ngayon si Gwyneth na siya ang may-ari ng necklace. Gusto niyo bang yumaman pa ng husto? Iyong may mga katulong kayo nagsisilbi sa inyo. Iyong nakukuha niyo lahat ng gusto ninyo. Biglang bumalik si Amanda para itanong iyan sa mga anak. Sabay na nasipagtanguan ng mga ito. Ano pang hinihintay nyo? Magbihis na kayo. Buliw nito sa mga anak na kaagad namang kumilos para sundin ang sinabi ng ina. Gaga, bakit ba ikaw ang pinadala ni Amanda dito? Bobo ka naman. Wala kang silbi. Binato ni Lola Dolorosa ng mangkok ng lugaw sa sobrang init pa. Napadaing naman si Venda ng tumamang mainit na lugaw sa braso niya. Pero tiniis niya ang hapdi niyon para lang madaluhan kaagad ang matanda sa higaan nito. Natatakot si Venda na baka si Lola Dolorosa pang matalsikan ng mainit na sabaw. Bitiwan mo ko, malilintikan ka talaga sa akin. Sumisigaw-sigaw na si Lola Dolorosa. Nagbubunganga ang matanda kahit nung nakalayo na siya. Minsan ay ganito si Lola Dolorosa. Nagwawala ito kapag hindi nito nagustuhan ang pagkain inihanda niya. Nasa edad 90 na ito at wala na sa matinong pag-iisip. Tila bata ng ugali nito. Ang mahirap lang ay may sakit ng matanda at inuubo na. Naawa na nga rin siya dito. Mas lalo siya naawa rito dahil kahit kailan ay hindi bumisita ang madrasta niya sa ina nito. Isang linggo na ang dumaan noong pinadala siya ng madrasta niya sa maliit na probinsyang yon. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa madrasta niya at mga kapatid. Gusto niyang kamustahin ang mga ito. Napilitan si Venda na bumili ng karne ng baka sa palengke. Para naman ganahang kumain si Lola Dolorosa. Nasa palengke na si Venda nang biglang tumunog ang keypad niyang phone. Napangiti lang siya na makita ang pangalan ni Annie na nasa phone niya. Annie? Kamusta? Masaya niyang bungad sa kaibigan. Mukhang masaya ka ngayon ah. Pakaramdam ko tuloy nagugustuhan mo na riyan sa probinsyang yan. Ibig bang sabihin yan? Hindi na kita makikita rito sa atin? Ani-ani na may himig ng pagtatampo. Ano ka ba? Dadalaw ako sa inyo kapag meron ng maayos na kalagayan si Lola Dolorosa. Alam mo naman si Lola, medyo maselan siya ngayon. Bumuntong hininga pa si Annie. Talagang yung madrasa mo? Pinadala ka lang talaga dyan para maging caregiver sa ina niyang hindi niya naman dinadalaw. Annie, hayaan mo na. Ayos lang naman ako. Tsaka, sino pa bang mag-aasikaso kay Lola Dolorosa? Apo niya rin naman ako. Apo niya rin sina Carla, Rodora at Gwyneth.
Tsaka ang madrasa mo, ang may mas responsibilidad sa kanyang ina. Siya ang dapat na nandyan para asikasuhin ng matanda. Giit pa rin ni Annie. Napangiti na lang siya. Simula kasi nung ipinadala siya ng ina niya dito sa Lola Dolorosa niya ay kung ano-ano na lang ang mga sinasabi ni Annie. Galit ang kaibigan niya nang malaman na mas lumalalang pa ang aabuso ng madrasa niya sa kanya. Masarap bang karaning baka sa lugaw, Annie? Sa tingin mo? Pag-iiba niya ng topic para hindi na siya kulitin ni Annie. Gusto niya kasi itong umalis siya doon tapos ay tatawagin nila si Amanda para ito nang pumalit sa kanya sa pagbabantay kay Lola Dolorosa. Ayan ka na naman iniiba mo na naman ang topic. Mahihimigan ng iritasyon sa boses ni Annie. Natatawa na lang siya nagtuturo ng karne doon habang pinapakinggan ang mga pagbubunganga ni Annie. Hinayaan niya na lang ang kaibigan sa anuman ang sabihin nito. Basta para sa kanya, pamilya ang turing niya sa mga taong itinuring na pamilya ng kanyang ama. Kagad niyang pinagluto ang matanda pagka-uwi niya. Magana na naman itong naghapunan dahil masarap na naman ulit ang ulam nito. Napapangiti siya habang sinasabayan sa pagkain si Lola Dolorosa. Sa tabi siya nito natutulog upang bantayan nito at kaagad niyang maibigay ang anumang gusto nito. Dahil kahit sa pagtayo ay hirap na ito. Inaalalayan niya rin ito sa pag-ihi dahil hirap na rin itong umihing mag-isa. Hindi niya naman pinagsisisihang napunta siya sa poder ni Lola Dolorosa. Dahil kahit papaano ay nababantayan niya ito kahit sa kanting oras na natitira nito sa mundo. Ilang saglit ay umupo siya sa gilid. Umupo siya sa kahoy na upuan na malapit sa bintana. Tanaw mula doon ang provincial road papasok sa sentro ng baryo. Napapangiti siya na biglang umihip ang panggabing hangin. Namimiss niya na rin ang silid niya sa kanila. Yung lumang silid niya sa attic. Natatanaw niya roon ang mga bahay sa baba. Maging ang mga nagkikislapan ng mga ilaw mula sa mga kabahayan. Dito naman ay may mga alitap-tap ang nakikita niya. Malilikot na paikot-ikot ang mga ito sa mga dahon ng puno ng mahogani at maganda itong pagmasdan. Papa, huwag po kayong mag-alala. Mukhang ayos lang naman po si Mama Amanda at mga kapatid ko. Pinagdarasal ko po ang kaligtasan nila. At saka masaya po ako dito sa probinsya. Presko po ang hangin at naaalagaan ko po si Lola Dolorosa. Nagbitiw siya ng malawak na ngiti sabay taas ang kamay niya para hayaang dumapo ang alitap-tap sa daliri niya. Alam niyo po, masarap din ang ulam namin ngayon. Nakahanap ako ng extra na trabaho kahapon sa palengke. Tsaka may kapitbahay kami rito na siya nakakatulong ko para magbantay kay Lola Dolorosa. Mabait po siya at nag-aalala rin siya kay Lola Dolorosa. Marami pa siyang naikwento. Naanimoy, nandun pa ang Papa Armando niya at nakikinig. Kung nasaan man ang Papa Armando niya ay paniguradong masaya na ito roon. Malaya na ito sa paghihirap at sakit. Masaya rin siya kung nasan man ang amaamahan nito. Ito ang isang dahilan kung bakit kinakaya nito ang lahat. Aaminin niyang nahihirapan siya pero sa ting maaalala niya ang ama ay nagkakaroon siya ng lakas ng loob na labanan ng kung anumang hamon sa buhay. Narinig niya ang pagdating ng Lola Dolorosa niya kaya agad siyang dumalo rito. Parati na lang kasing binabangungot itong si Lola Dolorosa. Hindi niya naman alam kung ano naging buhay nito noon. Ngunit masyadong mahaba ng panahon ni Lola Dolorosa sa mundo. Pakiramdam niya ay may mission pa ito kung kaya't nandito pa ito ngayon at humihinga. Matulog na po ulit kayo, Lola. Andito lang po ako. Babantayan ko kayo. Bulong niya sa matanda at saka bahagyang tinapik-tapik ang tagiliran ng matanda. Nahanap ng babaeng may-ari ng kwantas. Dumating na siya. Masayang balita ni Sandro. Ang sekretarya niya nakababata niya rin. Kaagad niya namang iniwan ang trabaho at nagtungo sa bulwagan ng mansyon. Malalaki ang hakbang niya na nagtungo roon. Kaya lang, hindi lang pala sa bulwagan nag-uusap ang mga ito kundi nasa dining area. Bumukas ang malahiganteng double door ng dining hall. Ingrande ang mga chandelier na nakasabit sa ibabaw ng mahabang mesa na kakasya sa 30 katao. Nandoon ang mga katulong na kaagad na naganda ng maraming pagkain para sa dumating. Siyempre, nandun din ang ama niyang masaya na malaman na nakita ng may-ari ng kwantas.
Noong makita ng ama niya ang kwintas sa suot ng babae sa larawan, ay bigla na lang nitong pinag-utos na hanapin ang may-ari niyon at dalhin doon. Hindi niya alam kung anong dahilan ng ama, ngunit gustong-gusto niya ang ideyang yon kaya't masaya siyang sinang-ayunan ang pinag-utos ng ama. "Dad, good evening." Bugad niya ng tuluyan na makapasok. Agad niyang tiningnan ang mga dumating na ngayon nakaupo na sa hapag. Kaagad na tumayo ang mga ito at yumukod sa kanya bilang pagbate sa pagdating niya. "Magandang gabi," aniya ngunit medyo alanganin. Tila may partikular na mukha siyang hinahanap sa apat na babaeng nandoon. Pero hindi niya alam kung bakit tila wala naman doon ang hinahanap niya. Ang isa nasa edad 50, tiyak niyang siyang ina ng 3 dalaga sa harapan niya. Kaya lang, naagaw ang atensyon niya na makita niyang pamilyar na kwintas na suot ng isa sa mga dalagang nandoon. Iyon ang kwintas na nakita niyang suot ng babaeng nakausap niya nung gabing yon. Pero tila hindi naman ganito ang hubog ng katawan ng babaeng nagsuot niyon. Nakatatak sa isipan niya ang hulma ng katawan nito. "Good evening po, ako po si Amanda. Ang ina ng dalagang nandito at ito ang mga anak ko, si Carla." Aning ginang na sinimulang ipakilala ang mga anak na halatang nagpapakyut. "Rodora at itong panganay ko, si Gwyneth." Tapos ay tinuro ang babaeng may suot ng kwintas. "Good evening." Formal at tila nahihiya pang sabi ni Gwyneth sa kanya. Napalunok siya. Iba ang boses nitong nagngangalang Gwyneth. Tila hindi niya maramdaman ang bagay na naramdaman niya noong gabing nakausap niya ito. Masayang kinakausap ng ama niya ang 4 na bisita, habang siya naman ay wala sa sarili habang kumakain. Malalim ang iniisip niya tungkol sa mga dumating at nagkiklaim na itong babaeng may-ari ng kwintas. Naramdaman niyang panay ang salip ni Gwyneth sa kanya na tila gusto siyang makausap. Kaya lang wala siya sa mood na makausap ito. Masyadong malayo ang narating ng isipan niya para mapansin pa ito. Matapos niyang kumain ay nagpaalam na kaagad siya sa ama. "Aalis ka na kaagad? Hindi mo malang ba kakausapin itong mga bisita natin?" Kunot ang noon ng ama niya nang sitahin siya. "May emergency ako sa office, Dad. Kailangan ko agad puntahan. Pasensya na talaga." Matapos ang ama ay kaagad niyang binalingan si Gwyneth. Nagtungo siya sa kumpanya para lamang tumunganga roon. Ilang saglit lang ay tinawagan na siya ng ama para pagalitan dahil raw wala na siyang respeto sa mga bisita at tila wala namang ganang maghanap pa ng mapapangasawa. "Iyong Gwyneth, ang gusto ko mapangasawa mo. Siyang may-ari ng kwintas, kaya gusto kong siya." Pinagdiinan ng ama niya ang tungkol sa kwintas na yon. "Bakit, Dad? Ano po meron sa kwintas na yun at gustong gusto niyo akong ipakasal sa nagmamay-ari niyon?" Sa huli na itanong niya sa ama. Dati pa siyang curious nang makita siyang interesado ang ama sa may-ari ng kwintas. "Dahil ang kwintas na yan ay pagmamay-ari na mayapa akong kaibigan. Kaya ako buhay ngayon ang dahil sa kanya. Iniwan ko ang kwintas na yan sa kanya. Hindi ko naman inaasahang ipinamana niya rin pala yun sa anak niya. Kaya bilang kabayaran, ay gusto kong maging pamilya mo na rin ang pamilya niya. Kaya sana sa pagkakataong ito, iho, tanggapin mo siya. Siya ang pakasalan mo." Bakas ng pagsusuma mo ang boses ng ama niya. Naaalala niyang iyon nga ang paulit-ulit na kinakwento ng ama niya noong army pa lamang ito. May isa raw itong kaibigan na nagbuhos ng buhay para sa ama niya, kaya ngayon ay buhay pa ang ama. Hindi niya naman lubos akalain na may mas malalim na dahilan ngayon ang ama niya para ipakasal sa babaeng yon. Sa kabilang banda naman ay masaya namang hinahakot ni Venda ang uling na dadalhin niya bukas sa bayan. Marami na ang damit niyang suot, maging ang mukha niya, at pawis na rin siya dahil kanina pa sila pabalik-balik sa truck para iakyat ang mga uling. Hindi niya kaya ang isang malaking sako at iyong maliit na sako na lamang ang ginamit niya para maghakot. Ayun, kaya tuloy siya natatagalan. "Oh, heto na ang sahod ninyo," anunsyo ng may-ari na may daladala ng pera sa kamay. Tigta 300 silang lahat. Isang araw mong pagtatrabahuan ng 300 sa probinsya, pero sa kanya, malaki-laki na rin yon. Nagtungo kaagad siya sa bayan para bumili ng gamot nito. Walang reseta dahil
Hindi naman kakasya ang pera niya. At isa pa'y hirap na sa pagkukommute ang Lola Dolorosa niya. Kaya yung alam niyang gamot sa ubo nito na hindi kailangan ng reseta ang binili niya. Salamat! Masaya niyang sabi sa tendera sa pharmacy na napangiwi pa dahil marumi siya at puros uling ang muka. Agad naman siyang umuwi. May bit-bit pa siyang kaunting karne. Alak niya ay yung isahog sa lugaw. May naiwan siyang 100 pa uwi. Kaya lang nagulat na lang siya nang biglang sumalubong sa kanya ang kapitbahay nilang pinagbantay niya kay Lola Dolorosa. Venda! Venda ang lola mo! Nahihirapan siya huminga. Natataranta na ito nang sumalubong sa kanya. Nabitiwan niya ang dala sa gulat, tsaka mabilis siyang tumakbo patungo sa maliit nilang bahay. Naabutan niyang matanda roon na naghahabol ng hininga. Kanina pa siyang ganyan. Hindi ko naman pwedeng iwan dahil walang ibang magbabantay, baka kung anong mangyari. Naiiyak na binalingan niya ang ginang. Mana, pakibantayan po muna si Lola. Tatawag lang ako ng sasakyan ng barangay. Baka pwede nila kaming ihatid ngayon din sa ospital. Aniya sa nanginginig na sa takot. I will give her a chance, Dad. Aniya sa ama kagabi. Masaya ang ama niya nang marinig iyon. Kung hindi dahil sa meaning para sa ama niyon ay hindi niya ito pagbibigyan. Pero dahil tungkol yun sa namayapang kaibigan kaya mapipilitan siya makipag-date at kilalanin ang Gwyneth na iyon. Siya ang sumundo sa babae sa bahay nito. Sobrang tagal nitong lumabas at halatang pinaghintay pa siya ng 1 oras para lamang matapos nito ang pagpapaganda. Naiintindihan niya ito. First date kasi kaya naghahanda ito ng todo. Let's go? Andiyan na bang Lamborghini mo? Nito na kaagad namang sumilip sa bintana ng bahay nito. Kakaiba ang kilos nito. Parang atat na makita kaagad ng mamahaling sasakyan. Yes, let's go. Aniya. Kaagad na pumasok sa sasakyan ng babae. Tapos ay mabilis na iyon nag-seatbelt. Do you like pasta? I like pasta. Tsaka we better to try steak to be perfect. It's our first date. So, I want this to be memorable. Can you pose here? Nagdadaldal na kaagad ito. At bigla namang naglabas ng cellphone para mag-selfie. Pagkatapos maklik ang capture sa camera ay kaagad na pumindot-pindot sa cellphone nito. Excited na akong i-post to. I'm sure my friends will get jealous of me. Imagine, I'm dating the hottest guy here. Kilig na kilig itong pinagkaabalahan ng cellphone nito. Napabuntong hininga siya. Hindi ito ang inaasahan niya. Sa bandang yun ay na-disappoint na siya. Malayong-malayo talaga ito sa babaeng nakilala niya sa gabing yun. Kaya nagtataka siya sa kung papaanong ito ang babae nagmamay-ari ng kwintas. Mall kaagad ang sinabi nitong puntahan nila. Tinuro nito ang sikat na restaurant na gusto nito. Lahat ng dress na makita nito ay pinabili sa kanya. Mas marami pa nga silang oras sa pagsha-shopping kesa sa makipag-usap. Hirap na hirap nga ang dalawa niyang driver sa pagdadala ng mga paper bags na pinabitbit ni Gwyneth sa mga ito. Napabuntong hininga siya. Pakiramdam niya ay nagbabantay siya ng bata ngayon lang nakagala sa mall. I have 20 exes. Lahat sila'y pinagbibigyan ako. You know what? Nagsawa rin ako sa kanila. Dati kasi nung deadma pa sila sa akin, ay natcha-challenge pa ako sa kanila. Kaya nga sinagot ko sila nung naniligaw sila eh. Pero kalaunan, nagiging clingy na rin. Ayoko pa naman ng ganon. Pagkwento ni Gwyneth habang tinatry nito ang eyeshadow na isang kilalang brand. Gusto nitong sumunod-sunod lang siya rito. Tsaka panay ang picture nito sa tuwing may pupuntahan sila. Kinukuhanan siya nito ng picture na nakasunod siya rito. Tsaka nakita niya ang caption nito ay first date pero patay na sa akin. Nagtagis ang bagang niya ng dahil doon. Let's hold hands. Ani Gwyneth sabay hawak sa kamay niya para kuhanan ng picture. Kaya lang natigilan siya na mapansin na kakaiba ang kamay ni Gwyneth. Kaagad niyang naalala ang kamay ng babaeng yon noong gabing hinawakan niya ang kamay nito bago umalis. Hindi malambot ang kamay ng babaeng yon noong gabing yon. Hindi tulad nitong si Gwyneth, sobrang lambot at walang kalyo. Hey, are you okay? Untag ni Gwyneth nang mapansin na natulala siya. Napalunok siya tumango. Nawala na siya ng gana sa pagkakataong yon. Do you wanna go somewhere else? I have my driver here to accompany you. I have meetings to attend pa kasi. I'm sorry. Just use my card.
Direktang binigay niya ang black card niya kay Gwyneth. Namilog naman ang mga mata nito nang mahawakan ang black card niya. Akmang magrereklamo pa sana kung hindi lang dahil sa black card na inabot niya. Samantalang sa kabilang banda, hindi na matigil sa pag-iiyak si Venda habang naghihintay sa balita ng doktor sa kanya. Naka-oxygen na lang si Lola Dolorosa at isinasa ilalim na rin sa x-ray para makita na ang baga nito. Sa x-ray pa lang ay gumastos na siya ng 600. Nangutang pa siya para lang makapag-x-ray yung matanda. Hindi lang yun. Kinuhanan rin ito ng dugo at saliva sample, pati ang dumi. May asthma ang Lola Dolorosa mo. Ngayong may ubos siya ay mas lalo siyang mahihirapang huminga. Kailangan muna siyang magstay sa hospital at obserbahan natin habang nagtitake siya ng gamot na ire-reseta ko. Paliwanag ng doktor. Ngayon pa lang ay tila mahihimatay na siya kung saan siya kukuha ng perang panggasto sa mga tests para sa matanda. Idagdag mo pa ang gamot na bibilhin niya. Maaaring maintenance na rin ng matanda. Pagkatapos, kailangan pa nilang magstay sa hospital na tsak kakain din ng malaking halaga ng pera. Parang maiiyak na siya. Hindi niya alam ang gagawin pero ayaw niya namang may mangyaring masama kay Lola Dolorosa kaya kailangan niyang gawin ang lahat ng makakaya para maisalba ang Lola Dolorosa niya. Sa huli, nakapagdesisyon siyang kailangang puntahan ng Mama Amanda niya. Kailangan niya ng tulong nito sa pagkakataong ito. Tiyak niyang may magagawa ito para sa ina nito. Kahit labag sa kalooban na iniwan muna ang matanda sa pagmamagandang loob nilang kapitbahay, ay kailangan niyang tatagan ng loob at umiwas siya. Hindi pa rin maampat ang pag-iyak niya habang nasa bus siya papunta sa kanila. Ilang beses siyang nagdasal na sana kayanin niya ang lahat ng pagsubok sa buhay niya. Pinagdarasal niyang sana lumaban din si Lola at sana sa pagkakataong ito ay tulungan siya ni Amanda. Ilang saglit ay nag-ring ang phone niya. Nakita niya naman ang pangalan ni Annie sa screen ng phone niya. Hello? Venda? Diyos ko, magpunta ka na kaagad dito. May kailangan kang malaman na tsak na ikakagulat mo. Halos mabingis siya sa lakas ng pagkakasigaw ni Annie sa kabilang linya. Pakiramdam niya hindi naman masamang balita ayon dahil nahihimigan niya ang saya sa boses ni Annie sa kabilang linya. Pupunta ako sa bahay ni Mama ngayon. Annie ang nagtataka. Ay, buti naman pupunta ka na, tamang-tama talaga. Balalas ni Annie. Sa boses pa lang nito ay tsak niyang tumatalon-talon na ito ngayon. Annie mo'y excited ito. Mas lalong nagtaka siya. Isang umaga ay nagchat kay Harvin. Isang hindi niya kilalang pangalan ang nagpop up doon. Hindi si Gwyneth ang totoong may-ari ng kwintas. Magpakita ka sa akin. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Iyon ang laman ng chat na natanggap niya. Kahit disappointed kay Gwyneth ay nagpaubaya siya sa ama. Nagdesisyon siyang pakasalan ng dalaga kahit hindi siya sure rito. Ngayon nakatanggap siya ng chat sa ganoon ay mas lalo pa siyang naguluhan. Kaya nga nagdesisyon siyang makipagkita sa nagchat sa kanya. Sa isang mall ito nakipagkita. Ako si Annie. Kaibigan ako ng totoong may-ari ng kwintas. Ang totoo niyan ay hindi niya alam ang tungkol dito. Agad na paliwanag ng babaeng si Annie na makarating siya. Kung hindi si Gwyneth ang may-ari nito, sino? At bakit ginawa ni Gwyneth yun? Sunod-sunod na tanong niya. Gustong-gusto niyang malaman kaagad ang lahat. Ayaw niya nang pinapatagal ito dahil mas lalo lang siyang mahihirapang mag-isip. Si Venda. Siyang may-ari ng kwintas. Binigay ng stepfather niya ang kwintas na yan bilang regalo sa kaarawan niya. At yun ang sinuot niya sa party. Siya ang babaeng hinahanap ninyo. Pag-amin ni Annie. Natigilan siya ngunit parang mas lalo siyang nalito nang dahil doon. At ano naman ang intensyon ng pamilya ni Gwyneth para magkunwaring sila ang may-ari ng kwintas niya? Para sa pera. Direct ang sagot ni Annie. Namatay na ang stepfather ni Venda na siyang ama rin ni Gwyneth. Naghihirap na sila ngayon at kailangan nila ang pera ninyo. Pero si Venda, siya ang totoong may-ari ng kwintas. Tinawagan kaagad ni Harvin ang sekretary na si Sandro para pigilan si Gwyneth na magpunta sa simbahan. Kung ganon, ay wala nang kasal na mangyayari hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan.
Tutungo si Venda sa simbahan. Iyon ang sabi niya. Gustong makausap ng kaibigan ko si Ma'am Amanda. Kaya kung gusto mo siyang makausap ay kailangan sa simbahan ka kaagad magtungo ngayon din. Pahabol naman ni Annie. Kaya ang simbahan kaagad ang pinuntahan niya. Ngunit maraming tao nang nandoon dahil ngayon naman talaga ang araw ng kasal nila ni Gwyneth. Ngunit saglit iyong matatagalan dahil may kailangan pa siyang alamin. Ngunit sa labas ng simbahan ay nakita niya ang pamilyar na babaeng nakatayo. Tila nag-aalangan pang pumasok sa simbahan. Kaya lang ay bumaba siya at kaagad itong nilapitan. Tila may pwersa namang humihila sa kanya para lapitan ito. Miss, Annie sabay hawak sa braso nito. Natigilan lamang siya na makilala ang babaeng nasa harapan. Ilang taon ang lumipas ngunit namukhaan niya pa rin ito. Kilala mo ba si Venda? Wala sa sarili na itanong niya. Napanganga ito. Matagal bago ito nakapagsalita. Ngunit nang sumagot siya, ay siya naman ang natigilan. Paano mo ako nakilala? Sa pagkakataong yon ay tila na nariwa sa isipan niya ang lahat ng senaryo kung saan nakausap niyang babae sa party at ang babae sa principal's office ilang taon na ang nakararaan. Ito ang babaeng matagal niya nang hinahanap. Hindi niya sinabi kay Annie at kay Gwyneth pero hawak niya sa mga oras na yon ang kwintas na sinasabing pag-aari ni Venda. Kinuha niya sa bulsa ang kwintas at ipinakita kay Venda. Kita naman niya ang panlalaki ng mga mata ng dalaga. Tila sa puntong yon ay alam niya nang alam ni Venda ang tungkol sa kwentas. Alam mo ba kung kanino to? Aniya habang hindi inaalis ang titig dito. Sa pagkakataong yon ay umiyak si Venda. Akin to. Matagal ko na tong hinahanap. Binigay pa ng stepfather ko to noon, bago ang kaarawan ko. Mabuti naman at nahanap mo. Nanginginig ang boses ni Venda habang nakatitig sa kwintas na nasa kamay niya. Sa pagkakataong yon ay tinawagan ni ulit ang sekretary niya. Gusto ko ng bagong wedding gown. Dalhin mo kaagad dito. Dahil kapag sinagot niya ako ngayon din ay pakakasalan ko siya. Aniya, habang hindi inaalis ang titig kay Venda. Naguluhan si Venda. Mas lumala lang nang biglaan siyang lumuhod sa harapan nito. Hindi ako naniniwala sa destiny. Pero ngayon, oo. Dahil ilang beses na tayong pinagtagpo na hindi naman natin namamalayan. Ilang beses na rin ako nahulog sa'yo sa tuwing nagkikita tayo. Napamura siya dahil sa kakornihan ng huling linyang binitawan niya. Ngayon pa lang siya magpo-propose, kaya ilang beses siyang napamura sa isipan niya. Sana pala nag-ensayo siya noon pa. Venda, will you marry me? Hindi naman kaagad nakasagot si Venda kaya abot langit ang kaba niya. Halatang nagulat pa ito at hindi alam ang sasabihin. Mas malaking posibilidad na mag-no si Venda at ilang porsyento lang ang sagot na yes. Ngayon pa lang ulit sila nagkita at alam niyang hindi ganong karaming interactions nila ng dalaga para makilala siya nito ng lubusan. Yes? Nito sa hindi niya inaasahang segundo. Para siyang nanalo ng loto nang marinig iyon. Tila hindi pa agad na proseso ng utak niya ang sinabi nito. Kalauna ng matauhan ay kaagad niyang hinugot ang singsing na suot-suot ni Venda. Natatakot siya, baka magbago pang isipan nito at mapagtanto nitong nagulat lang ito kaya't yes ang naisagot. Matapos ang kasal ay nalaman ng ama ni Harvey na si Venda ay ang nag-iisang anak ni Emil. Si Emil ang kaibigang binanggit ng ama na siyang nagligtas sa buhay nito. Sa kabilang banda ay pahiyang umalis naman sina Amanda sa mansyon ng mga Octavio. Galit na galit si Don Octavio sa nalaman. Bago pa lumala ang galit ng Don ay sumibat na sila. Baka maisip pa ng Don na ipakulong sila dahil sa panlulokong ginawa nila. Iritadong nagligpit si Amanda at balak nang magtungo sa ibang lugar. Magpapakalayo-layo sila ng mga anak niya upang hindi sila masundan ng pamilya Octavio. Iniisip ni Amanda na ipakulong sila ni Venda dahil sa kasalanan na nagawa nila rito. Mama, saan po tayo pupunta ngayon? Naiiyak na si Carla Trodora habang nag-iempake. Sa malayo, natatarantang sagot niya. Tatakas tayo? Si Papa naman talagang totoong may hawak ng kwintas.
Kaya lang naman napuntang kwintas na yun sa bruhang venda na yun dahil iniregalo ni Papa ang kwintas sa kanya. Ibig sabihin, tayo talagang totoong may-ari niyon. Nagmamatigas si Gwyneth. Hindi pa rin matanggap ang nangyayari. Biglang nilapitan ni Amanda si Gwyneth at isang malakas na sampal ang iginawad niya rito. Kung sino mang dapat sisihin dito, ay ikaw yun, Gwyneth. Masyado kang demanding at ang dami mong hiningi sa anak ni Don Octavio. Kaya matagal na nakapagdesisyon si Harvey na pakasalan ka. Kung sana ay umayos ka, baka matagal ka ng kasal sa kanya. Bulyaw ni Amanda sa anak. Ha? Bakit ako? Ginawa ko naman ang lahat Ngayon umiiyak na si Gwyneth habang hawak ang pisngi. Pagkatapos sila mag-impake ay kagad na silang lumabas kaya lang natigilan sila nang mapagtantong nasa pinto ng bahay si Venda. Tiningnan ni Venda ang dala nilang mga gamit at kalmadong ngumiti sa babae. Huwag po kayo mag-alala, Mama. Wala po akong balak na ipakulong kayo. Nandito lamang ako para pigilan kayong umalis. Iyan lang at kasama mga katulong ni Venda ng talikuran ng ina at mga kapatid. Iritadong sinundan naman ito ng tingin ng apat. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!